Ang tapang mo naman, nagnanakaw ka ng tingin sa babae ko. Hindi ka natatakot ha? Dahil ganito kakalakas ang loob mo. Bibigyan kita ng gusto mo. Lalaki, gusto ko. Itong mga babae. Hindi pa nagkakaroon ng ganito ng kahit 3 taon. Ikaw, magpakasaya ka dyan. Tara. Ayoko. Tara na. Wag naman. Ayoko. Hindi ko na kaya, grabe na to. Okay lang kung di mo na kaya. May espesyal na gamot ako na si Dadong yang panaghanda. Espesyal. Gawa. Gamot. Xiao Yu, sa buhay na ito, isa lang akong ordinaryong rider na walang kapangyarihan o koneksyon. Kung may susunod pang buhay, sisiguraduhin ko, makakaganti ako. Kuya, tanggalan mo siya ng oxygen tube. Ba't ang bagal mo naman? Grabe, bumalik na ako sa 10 taon na nakalipas. Naging kapatid pa ako ng kaaway kong si Xiao Yu. Xiao Yu, lalaban ako sa'yo. Cutie, eto na, bibigyan na kita. Sa buhay na ito, magpapasaya ako sa inyo. Ma'am, ayaw papasukin ni Second Young Master. Umalis ka na. Isang bagong gising na cutie lang yan. Walang karapatan tawaging Young Master. Eik, gusto mo ng isang baso? Hindi ako talaga yung original na Xiao Wang. Ako pa nga ang tanging anak ng pamilya Xiao. Pinanganak na may kapangyarihan. Pero dahil sa anak sa labas, naging cutie pa ako. Natatapakan na ngayon. Ikaw. Ano bang tinititig mo dyan? Bakit hindi mo pakalagan si eldest Young Master? Bakit ka nahihiya? Hindi ka pa ba nakakakita ng ganito? Xiao Wang, linisin mo yung bibig mo. Ang sexy ng ate. Sayang kung kay Xiao, yu lang siya. Pag may tsansa, ako na mag-imbita sa'yo, ate. Ikaw. Xiao. Sirain na kita. Ako. Isang anak sa labas ka lang. May karapatan kang magalit sa harap ko. Ah! Tandaan mo, ako ang tunay, at nag-isang young master ng pamilya Xiao. Kung matapang ka, naalala mo na ba? Ano tawag mo sa akin? Young Master. Xiao Yu, lahat ng meron ka. Isa-isa ko yang kukunin sa'yo. Dapat matandaan nyo lahat. Simula ngayong araw. Isa lang ang young master ng pamilya Xiao. Kung sino man ang magkamali pa, bahala kayo sa consequence. Sino pabor? Sino kontra? Ako, kontra ako. Ayon sa plano, pag nawala ako, si Song ni agad ang kukontak kay Song Dongdong, susugod para agawin ang mana. Sayang lang, nandito pa ako. At hindi lang iyon, mapipilitan pa kayong, maingat na ibigay ang gusto ko. Bakit buhay pa si Cutie? Dongdong. Huwag mo akong bulahin. Kayo na mag-asawa, di ba nangako kayo? Dapat mamamatay siya sa gabi ng kasal. Pag nawala na siya, makukuha na ng kapatid ko ang mana. Ikaso buhay pa siya. Gusto niyo pa rin ba makuha yung ticket sa Dragon Teng auction? Hindi ba? Dongdong.
Huwag mo akong bulahin. Dalawa lang pagpipilian nyo ngayon. Una, paalisin siya. Kalahati ng yamang Xiao family sa akin. O kaya maghintay na lang kayo bankrupt. May plakang nakasabit sa lig. Akala mo seryoso ka ng amo. Pandakenyang, ang pamilya Xiao ang number 1 sa Yunzhou. Kayo, branch lang ng Song family sa Kyoto. Maliit na palapag lang, nagbabanta kayo dito. Huwag na nating pag-usapan na kulang kayo sa pondo. Ako ay tao ng gobernador. Naglalakas loob ka pang murahin ako. Mumurahin kita. Pati bugbugin kita. Narinig ko, maganda raw ang negosyo mo sa Southeast Asia. Nakabukas ka pa ng flour mill sa Anraushan. Legal ba yan? Teka. Alam mo ba talaga lahat? Sa nakaraan, news talaga ito na ang Song family. Pumasok sa illegal na negosyo. Totoo pala. Basta makuha ko ang lupa sa auction. Sa loob ng 3 araw, mapapakabenta ako ng 50 bilyon agad. 2 pagpipilian ang meron ka. Maayos na, ibigay ang imbitasyon sa auction sa akin. Pangalawa, muling ipinanganak na lang ulit. May 3 segundo ka. 3. May gobernador ng Yunsu na sumusuporta sa akin. Subukan mong i-report ako kahit isa lang. Mas mataas ba ang gobernador kaysa batas? Kahit ibigay ko sa'yo, sa pamilya Xiao, may kapangyarihan ka ba? Hoy, magre-report na ako. Ibibigay ko na o sige. Ganito ba ang paraan mo? Ng pagbibigay ng regalo sa Young Master? Ganito ba talaga ang paraan mo? Ng pagbibigay ng regalo sa Young Master? Talagang, mabait at masunurin kang aso. Pero ngayon, hindi kita i-report. Hindi ibig sabihin na hindi na kita i-report next time. Ikaw, papakitaan mo dapat ako ng kasiyahan. Para mabuhay ka pa isang araw. Naintindihan? Naintindihan ko. Xiao Wang, kahit nakuha mo na ang imbitasyon, kaaway mo pa rin ang Song family. Sa araw ng auction, yun na ang katapusan mo. Ate, ang Xiao family, mawawala na sa kanya. Hindi pa sigurado yan. Ate, na-offend niya ang gobernador. Kami ng Song family tiyak madadamay. Magdi-divorce ako. Divorce? Pag pinakasalan mo ako, sayo ka na talaga. Kung gusto mong bumalik sa dati, magbayad ka. Gusto mo ng pera? Sige. Bibigyan kita ng kumpanya. Kumpanya ng pamumuhunan ng Xiao, palaging lugi. Siguradong gusto lang niya ipasa sa akin, itong mainit na patatas. Pero para sa aking muling nabuhay, ang kumpanya ng pamumuhunan, ang pinakamagandang gamit para kumita ng pera. Kumpanya ng pamumuhunan ng Xiao. Eksaktong bagay para sa iyo. Ha ha ha. Eik! Huwag kang magsisisi ha. Pirmahan mo na. Eik! Bakit kayo ni Xiaoyu? Parehong mahal si Songi. Itigil mo na yang mga walang kwentang sinasabi. Kung matino ka, pirmahan mo na agad. Sandali na lang, magsisimula na ang auction. Pirmahan mo na. Salamat ate, sa pagbigay sa akin ng kumpanyang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Salamat ate, sa pagbigay sa akin ng kumpanyang nagkakahalaga ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ako mismo, ang general manager ng kumpanyang ito. Ngayon ang due date ng utang. Tingnan natin paano mo to haharapin. Hindi ba may 3 milyong natitira pa sa account? 2 milyon siyam na po binili para sa Dongfang Rare Earth. Binili mo pa yung Windhorse Strip Club. Nasisiraan ka na ba? Ginastos mo ang 3 milyon para bilhin ang stock na 10 taon nang. Lagi lang bumabagsak, walang paakyat. Tingnan ko na lang. Kung paano mo haharapin si matandang amo. 8. Walang ipanghabang buhay na basura sa stock. May tamang tiyempo lang na binigay ng tadhana. Tungkol sa stock na yan, may pagkakataon pa naman, tayong mag-usap ng mas malalim. Tara. Sama ka sa akin sa auction. Kahit hiwalay na tayo, asistente ka pa rin ng buhay ko. Tara na. Kahit maging assistant mo pa ng buhay, hindi ako kailanman babalik sa dati kong feelings. Ngayon, buong Yunzhou nalaman na. Pinaaway mo si gobernador at pamilya Song. Sila,
Sa madya pa para makita kung paano ka babagsak. Ganun ba? Anong saya nun? Bigyan mo nga ako ng mas matinding balita. Bitawan mo ako. Totohanan mo na. Kapag nalaman ni Xiaoyu, siguradong papatayin ka nun sa galit. Kung ano nang kayang ibigay ni Xiaoyu, kayang-kaya ko rin ibigay. Kung hindi kayang ibigay ni Xiaoyu, ako pa ang bahala. Kung mahilig ka talaga magbigay, mas pag-isipan mo kung kanino masarap sumama. Kuya Yu, iligtas mo ako. Xiao Wang, Hindi kita palalampasin. Xiao Wang. Eik, sumali ka ba dito? Xiao Wang, huwag kang masyadong aarte. Ako mismo bilang Xiao family na anak, ano nang masama kung magpa-close sa babae? O baka naman ate, nagsiselos ka? Isang oras na lang, bago mag-auction. Kung nagmamadali ka, pwede kitang bilisan. May lakas ka pa bang sabihin ang tungkol sa auction? Dapat ibebenta natin sana ang lupa para magkapondo. Ngayon, lahat ng pera mo, pinusta mo pa sa isang basura na stock. Gusto ko tuloy makita kung ikaw ay itatapon sa dagat para aipakin sa mga isda o mapuputulan ka ng kamay at paa. Paano kung kaya kong ibalik ang Xiao family sa rurok ng tagumpay? O sige, sasayaw ako ng strip dance sa club mo. Sinabi mo yan. Naka-record lahat, di ba? Ikaw. Xiao Wang, hello. Ako si Song Maran. Ako ang magiging asawa mo. Nasa laundry ako, hinihintay ka. May kailangan pa akong gawin. Eik, mamaya na kita makikita. Hayop ka talaga. Song Jai. Hindi ba siya ang kuya ni Song Dongdong? Grabe, ang pamilya Song parang multo, di na natatapos. Xiaoan, paano ka nakapasok dito? Dito lang to sa top tier auction, ng buong probinsya ng yon. Maski ang tsamo, 3 milyon kada liyang. Top tier dragon well yan. Kaya mo bang bumili? O baka? Pakay mo lang magbenta ng katawan dito, at maghanap ng mayaman? Lumabas ka na, wala akong oras makinig sa'yo. Sinong hindi nakakaalam na ang Xiao family sobrang hirap na ipinapasa-pasa na ang bahay nila. Ako mismo, ang pinakamalaking creditor mo. Huwag mo isipin na dahil tinakat mo si Song Dongdong. Marunong ka na. Ang kapangyarihan ko. Hindi mo mababago sa pag-iisip mo lang. Ang dami mong sinabi. Tao. Manager. Sampilin mo pa yan ng marami. Swerte ka lang today, maliit na amo. Mapaluhod mo siya ngayon, at gamitin ang dila niya panglinis ng sapatos ko. Usapan tapos na yan. Kung pati talampakan malinis, baka sakaling bawasan. Kupa ang interes mo. Narinig mo ba? Ano pang hinihintay mo, bilisan mo na. Harap sa akin. Lakas mo patawaging amo ang sarili mo. Gusto mong mamatay talaga, ha? 2 oras pa. Kung hindi mo maibigay ang 200 milyon, itatapon kita sa inidoro. Ipaparamdam sa buong Yunzhou. Ganun ba? Ang Song family ng Yunzhou. Kaya bang pala? Magandang araw po, Jing Xiao. Hello. Narinig ko, ang tunay na may-ari ng Longting Auction ay ang Song family ng Kapitolyo. Pasensya na. Problema namin sa pamamahala yan. Kayong dalawa, ngayon na, dapat humingi ng tawad sa fan ko. Hanggang masatisfy siya. Bukod pa dyan, ang Song family ng Yunzhou, tanggal na sa Song Clan Registry. Longting Auction, banned na habang buhay. Xiao Wang. Saan mo ba nahanap yung babaeng artista? Yung dati mong katabing kama dati, yung dating pasyente na hindi makakilos, at tuluyan ng tinanggal sa listahan. Anak ka ba ng mayamang pamilya Song sa Jingdo? Ang batang amo nating si Xiao Song ay tagapagmana ng pamilya Song sa Yunzhou, at siya rin ang magiging fiance ng magiging dalagang amo ng pamilya Song sa Jingdu. Ang status at kinikilala niya ay hindi man lang kayang maabot ng mga tulad ninyong mababang uri, habang buhay. Kahit kailan, hindi ninyo yan maiisip. Siya. Ang fiant ni Song Yanran. Siguro ni hindi mo din alam yan. Ang pamilya Song sa Jingdu, sobra-sobrang yaman parang bansa na ang kayamanan. Maliban na lang sa mismong lord mo,
Pati ang gobernador ay nagbabalik ng 3 hakbang pagdating sa kanila. At ang dalagang amo ng pamilya Song, ay siya lamang ang nag-iisang, tagapagmana ng pamilya Song sa Jingdu. Pero itong dalagang Song, mas pinili pa niyang mapansin ang ating si Jai. Nakakatawa. Yung itsura mo naman. May dating din naman. Bibigyan na lang kita ng pagkakataong pagsilbihan ako. Kung mapaligaya mo ako, pag-iisipan kong isama ka sa Jingdo. Sa susunod, kapag naputulan ka ng kamay. Security. Ludujun, bakit kayo mismo ang dumating? Dumating si dalagang amo. Pinapanta ako ng gobernador para mag-set up ng seguridad. Sino itong nag-iingay dito? Sir Dujan, lahat ng kaguluhang ito gawa ni Xiao Wang. Sa tingin ko, ipasok muna siya sa kulungan ng aso, para hindi maabala, ang dalagang amo. Itong babaeng ito, ako na ang bahala magpas siya. Gawin natin ang sinabi mo. Ni hindi ka man lang nagtatanong ng dahilan tapos basta mo na lang hinuhuli ang tao. Si Gia, siya ang napili ng dalagang amo, bilang posibleng fiancé. Balang araw, siya ang magmamayari ng lahat sa pamilya Song sa Jingdo. Lahat ng sinasabi ni Gia, yun ang totoo, dalhin na siya. Xiao Wang. Ganito ka ba kagaling? Kahit tapakan ko pa ang mukha mo, wala kang magagawa kundi tiisin. Sige na. Teka lang. Chen Qianlong, ang yabang mo talaga ha, yung Dujun mo, pinapapagsilbi ako sa mga tao niya ha. Kung ano man ang narating ko ngayon, lahat ng yan dahil sa supporta ninyo. Nasaan po kayo ngayon? Pupunta po ako agad dyan. 3 minuto. Sa Dragon Soaring Convention Center. Kapag nahuli pa ako kahit 1 segundo, ikaw na mismo dalhin mo ang ulo mo sa harap ng gobernador. Lumabis ka na. Paano mong nagawa tawagin ng direkta ang pangalan ng gobernador? Mga tao, dalhin dito ang apoy. Takpan ng bibig ng babaeng ito. Isalpak siya sa sako na puno ng askal. At aipak agad hanggang mamatay. Sir Dujan. Etong cutie na ta. 10 taon nang nakahiga sa kama. Hayaan na natin siya. Dagdagan pa natin ng 3 minutong buhay. Xiao Wang. Gusto ko lang makita. Pagkalipas ng 3 minuto. O teka, pagtapos ng ilang minuto, ano pa ang drama nyo? Miss, kung walang dumating, magpanggap kang teacher o flight attendant at humingi ng paumanhin. Ginoong Chen tagapamahala. Kayo po. Tumahimik ka. Yakapin si Song. Kayong dalawa, ako ang may kasalanan dahil sa hindi ko masyadong mahigpit ang pamamahala sa mga tauhan ko. Nais ko po sanang magpakumbaba sa inyong harapan para maparusahan ako. Ito ang utos ng Yunso. Sa utos na ito, pwede mong gamitin ang kahit anong yaman o tauhan mula sa Yunso. Isipin niyo na lang na ito ang aking paumanhin. Ginoong tagapamahala, may isang bagay po kayong hindi nalalaman. Ang pamilyang Xiao matagal nang bumagsak. Si Xiao Wang ay totoong tanga. Kahit ang aking ama ay walang karapatan hawakan ng utos ng Yunjo. Paano pa siya magkakaroon ng karapatan? Tumahimik ka. Dalhin mo siya sa akin, ikulong siya. Palayasin mula sa Yunjo. Ginoong tagapamahala. Sinabi ni Jie Xiao na siya ang fiancé ng ating malaking dalaga. Jie Xiao. Magsalita ka naman. Ginoong tagapamahala. Sa pagitan ng mga mayayamang pamilya, may malinaw na panuntunan ang paggalang at kalidad. Ganito nyo tinataas ang halaga ng dalawang iyan. Saan na mapupunta ang dangal ng pamilyang Song dito sa Yunjo? Kung talagang paparusahan nyo ang tagapamahala, palayasin nyo na rin kami, pamilyang Song, mula sa Yunjo. Baka ang pamilyang Song sa Jindo. Hindi mo kayang banggain. Sige. Binibigyan ko ng palugit ang pamilyang Song dito sa Yunjo. Dapat sa loob ng 3 araw, lumayas na kayo mula sa Yunjo. Ano? Ipamahayag ang utos ko, pagkalipas ng 3 araw, kung may makikita pang tao mula sa Song family. Dalhin. Palayasin na agad, pupunta ako agad kay malaking dalaga. Upang humingi ng tulong para sa pamilyang Song dito sa Yunjo. Hindi ka papabayaan ng Jindo. Miss Song, ang ating usapan. Hindi ba't mas mabuti kung sa pribadong pag-uusap na lang? Sige, lumabas ka na. Ang nangyari ngayong araw. Walang pwedeng magkalat ng balita kahit sino. Malaking dalaga, mahal na ginoong yan. Lumabas na kayo. Ginoong tagapamahala. Sa loob, talaga bang siya ang ating malaking dalaga? Si Song Jia, napaka-cute talaga. Ayon sa gusto ni ginoong yan. Ngayon ay, ibabalik ko na, si malaking dalaga.
Siya ang napupusuan ni Ginoong Yan. May lakas ka bang saktan siya? May balita na ba sa taong ipinahanap ko? Patawad po Ginoong tagapamahala. Binibigyan kita ng 3 araw. Pag hindi mo siya nahanap sa 3 araw, saka ka pumunta sa water cell para harapin ang iyong kasalanan. Bukod pa dyan, silipin mo pa ulit ang tungkol kay Xiao Wang. Oo, opo. Ginoong, si malaking dalaga Song, nakarating na sa Yunzhou. Walang utos mula sa inyo, hindi kami maglalakas loob na, gumawa ng hakbang laban sa kanya. Bantayan mo lang siya ng mahigpit, sapat na. Ang pamilyang Song mula Jindo, ngayon ay papunta na rin sa pagbagsak. Ano bang ikinakatakot mo? Ang mahalaga, hanapin muna ang Ye. At doon na mismo tapusin. Ginoong, itong Yewang, matagal na siyang nawawala. Malay mo, baka mabait na siyang tao ngayon. Ano pong ikinababahala ninyo? Ano bang alam mo? Kapag natuntun siya ni Mingwang, o ni Song Yanran, Delikado ang posisyon ko. kasama na kayong lahat na masasama sa malas. Miss Song, sa pagitan natin, saan ba nanggaling ang kasunduang kasal? Ginoong Xiao, kung tungkol sa, Pagbasura sa kasal ang gusto mo, wala akong reklamo. hindi ganon, pumunta ako sa Yunzhou, para sana hilingin kay Ginoong Xiao, na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ibig bang sabihin, ang tunay na anak ng pamilya Xiao ay hindi totoong anak? Noong pumasok bilang asawang lalaki si Xiao ama, si Xiao Firen ay, malapit ng mga anak ayon sa mga bulong-bulungan. Totoo ba yon? Miss Song, ako ay pangalawang beses na mag-aasawa. Karapat-dapat ba ako sa iyong posisyon? O baka may iba pa, akong pinagmulan? Ginoong Xiao, ang mga bagay sa Jindu, hindi mo na kayang malaman gamit ang katayuan mo ngayon. Sa araw na malaman mo ang totoo, iyon na rin ang araw ng iyong kamatayan. Interesante. Kung may kakayahan kang, makipagkasundo sa pamilyang Song mula Jincheng, hindi basta-basta ang iyong pagkatao. Ginoong Xiao, pagtiwalaan mo sana ako. Xiaowang, saan ka ba pumunta? Malapit na tayo sa lupaing gusto mo. Magsisimula na ang bidding, sa kasal. Pag-isipan ko muna. CJ, ngayong araw na auction, may ilang pag-aari ni Ginoong Yan. Mukhang kaakit-akit din pumunta. Ginoong Yan, Itong tao, sa nakaraang daang taon, siya ang pinakamalaking salbahe. Dahil sa kanya, 5 taon mula ngayon, napatay si Mingwang, kaya naghirap ang dati kong mundo. Halos walang makain ang mga tao. Huwag kang mag-alala, kahit na ang pamilyang Song ay napalugmok ng pamilyang yan itong mga taon, pero milyon-milyon pa rin ang kaya naming ilabas. Kung may matipuhan ka, huwag kang mag-atubiling bid. Isipin mo na lang, ito ang regalo namin para kay Ginoong Xiao sa kasal ninyo. Hindi ako magiging asawa na papasok sa pamilya ng babae. Marami akong pera. Tuloy. Mga kaibigan, itong lupaing 10,000 mu sa Barangay Zhencheng Port sa Yunzhou. Simula ng bidding presyo ay 5 milyon. Lupaing 10,000 mu, 5 milyon lang. Sobrang laki ng potensyal. mukhang malaki nga, pero ang layo at ang liblib, parang basura lang yan. Talagang tanging matalino lang ang bibili. Tulad niya ng inaasahan ko, mamayang hapon lalabas na ang bagong regulasyon sa pagpapaunlad. Sa isang gabi, lalago ito ng 10 bilyon. Ang mga tao sa Yunzhou, hindi nila alam ang mga ganitong lihim na balita. 5 milyon at 1,000. Sino ba yon? Mukhang kapos sa buhay. Nagdagdag lang ng 1,000 piso. Ay, si Xiaowang pala, cute talaga ng batang yon. Kaya pala, 10 milyon. Sino ba ang may lakas ng loob na tapatan si Berhauser? Nakikipagagawa ng gamit. Hinahanap mo ang gulo. grabe ang dating ni Yan Gongzi. 1,0 milyong beses pangalawa. 1,0 milyong beses pangatlo. 1,0 milyon at 1. Pagkalipas ng 10 taon, ito na ang pinakamasiglang super city sa Asia Pacific. Hindi lang bilyon-bilyon ang halaga nito. Imposibleng inisip ng pamilyang yan. Napati itong maliit na baryong pangingisda. May susubukang agawin. Bata ka, itong baryo ng mga mangingisda ay napili na ng pamilyang yan. Kung lalabanan mo pa pamilyang yan, wala kang magandang kahihinatnan. Si Yan Li ay tao ni Berhao yan. Huwag kang makipagsagutan sa kanya. Hahaha. 1,0 milyon at 2. Sir, sa Longting auction merong patakaran. Bawat dagdag presyo, dapat higit sa 1 milyon. Patakaran? Isinulat mo na ba sa pader yan?
CJ. Ayon na lang, sa gusto nyo, pera lang naman yan. Walang kaso sakin. 50 milyon. Naghahanap ka talaga ng gulo. Tumaya ako ng 100 milyon. Talagang ang taglay ng pamilyang yan ang yaman. Sa loob ng 2 taon na ito, umalis na si Mo Wang sa mga transaksyon. Si Berho yan. Ang tunay na may hawak ng buong building. Sobrang yaman talaga. Bata ka. Kung may lakas ka tumuloy, sige lang. Sa building na ito. Wala pang naglakas loob. Nalabanan ng pamilyang yan. Kanina wala pa. Ngayon meron na. 200 milyon. Ikaw. 200 milyon. Parang may tama sa utak ang taong to. Sa totoo lang, 200 milyon medyo maisapak talaga. 300 milyon. Sir, kanina wala namang lumalagpas sa presyo nyo. Ano ba talaga, 100 milyon? O 200 milyon? Wala naman akong pakialam. 100, 200, 300. Pare-pareho lang yan. Boss, magdadagdag pa ba tayo? Sa buong bansa ang alam tungkol sa baryo ng mga mangingisda. At ang totoong plano, 3 lang ang may alam. 900 milyon lang ang dala natin. Sino ba talaga ang batang yan? 300 milyon beses 2. Sandali. Walang pera ang pamilya Xiao ngayon. Sir, kailangan nating mag-verify ng funds. Bata ka, ayon sa patakaran ng Longteng Club, pag walang pambayad, puputulan ng kamay at paa. Ikukulong ka pa sa kulungan ng aso, at ipapakain ka sa bantay. Walang problema sa pag-verify ng funds. Pero si Sir Yan, hindi rin ba dapat magpakita ng pondo? Oy, marami kaming pera sa pamilyang yan. Ikaw pa nga, cutie. Kagigising mo lang, bumili ka agad, ng 3 milyong worthless na stock. May utang ka pa sa pamilya Song, ng 200 milyon. Sinong maniniwalang kaya mo maglabas ng 300 milyon? Ibig mo bang sabihin? Sakin lang ang verification ng funds na yan? Oo naman. Kung talaga namang, may 200 milyon kang kayang ihain. Ano nang gagawin ko? HMM. Kung talaga namang, may ganyang kagalingan ka, ako, papasok na lang sa kulungan ng aso. Malaki nga ang yaman ni Yan Gongzi. Walang problema sa funds, sigurado yan. Pero para iwas gulo, mas mabuti siguro kung parehong i-verify na lang. Sir Yan, mauna na po kayo. Kayang-kaya yan ni Yan Gongzi. Xiao Wang, ilabas mo na ang card. Oo. Hayaan mo na siyang mauna magpakita. Kapag kulang siya, hindi na rin ako sasali. Tama ba? Password 88. Hahaha. 5 piso lang pala. Hahaha. Totoo nga, sobrang cute nitong batang to. Halika. Dagdagan mo pa sa kulungan ng aso niya. Isilid mo pa ng ilang aso roon. Hahaha. Dongfang Situ. Tahimik ng 10 taon. Panahon na para gumalaw. Shento, libo, milyon, 10 milyon, 100 milyon, 10 milyon. 50 bilyon. Siya. Grabe, may 50 bilyon siya. Xiao. Ayon sa bilin nyo, ang lahat ng stocks ng Dongfang Situ ay nabenta na lahat. Napasok na sa account ang pera. Ang Global Forbes list, nag-update na ng ranking. Ayon sa netong yaman, si Xiao Wang, pangalawa sa listahan. Sino ang unang lugar? Ang babaw ng alam mo, syempre si Mo Wang. Si Muwang sa timog, ibang lahi. Sa hilaga, nagpalawak ng teritoryo. Ang asset sa ilalim niya, bilyong-bilyong halaga. Si Xiaowang kahit mayaman, hindi hahantong sa ika-10 bahagi ng kay Sir Muwang. Ngayon, kwalipikado ba ako? Mga kaibigan, ito ang lumang bahay ni Sir Ming Wang. Sa Yunsao, puno ng Dragon Energy yan. Simula ng bid, 1 bilyon. 10 bilyon. Sino mang makipagbid sa akin? Mamamatay. Kumikita lang kayo ng pera eh. Masama bang mayaman? Pasensya na. Pag mayaman talagang astig. Totoo nga, ang mayaman, astig. Ang lakas ng loob mong manggulo sa Dragon Teng Auction. Gusto mo bang kalabanin lahat ng pamilya sa Yunzhou, at pati ang pamilya yan ng Quezon? Kinakalaban mo kami. Hindi lang ikaw ang puntirya. Lahat ng narito, karapat-dapat ba kayo? Ang sinabi kong 10 bilyon. Pambili ng Dragon Teng Club. Parin. Walang alam sa peligro. Ang Dragon Teng Club, pag-aari ng pamilya Song. Kahit gaano ka kay Amen, hindi mo kakayaning tapatan ng Song family.
Host Wang, bilisan. Kalad ka rin ng bastos na umalipusta sa pamilya Song dito. Ang Dragon Tank Club ay bumabati sa bagong presidente. Simula ngayon, magpapalit ng apelyido ang Dragon Tank Club sa Xiao. Itapon ang dalawang yan sa kulungan ng aso sa pintuan. Gusto kong ipaalam sa buong Yunzhou. Tsaka, Sa buong bansa, na ang lahat ng tao ay dapat malaman ang pangalang Xiao Wang. biglang tumawag si Xiao Lao. Sabi, maghahati na ng mana. Akala mo para sa kabutihan ko, pero takot lang siya na matalo ni Xiao Yu sa laban ko. Ang cute mo talaga. Nag-limit up ang stocks. Tumaas ang halaga ng rare earth. Swerte mo lang. Yan. Sa Shenzhen Port, sino ba ang hindi alam na malaking patibong yan? Kahit gaano kas maliit ang pera mo, kapag nilagay mo rito, hindi tatagal ng 3 taon. Matigas pa rin ang bunganga ni ate. Gusto mo subukan? Kung sino ang mas matigas, Bitawan mo ako. Ate mo ako. paano kung mapabalik ko ang Xiao family sa tuktok? Aba, sasayaw ako ng hubad sa club mo. Eik, ayaw mo naman sigurong malaman ng asawa mo na nakikipagpustahan ka ng ganito sa iba, di ba? HMM. Eik, yung dati nating pinag-usapan. Hindi pa natin nasaseto. Gusto mo ba dito na lang natin tapusin? Xiao An, Xiao family to. Paano kung may makakita sa atin? Anong gagawin mo? Nag-aalala ka lang pala sa akin. Mukhang hindi ka naman tumatanggi. Xiao An. Ate mo ako, ha? Huwag ka namang lumampas sa linya. Lumalampas na ako. Ha? Pero, hindi ko trip ang sapilitan. Eik, may lakas ka bang makipagpustahan sa akin? Kung ang lupa na ito, pagkalipas ng 1 buwan, hindi tumaas ang presyo, ibabalik ko sa iyo ang investment company. Plus magpapakumbaba ako sa harap ni Xiao Yu. Lumuhod, umamin ng mali. Pero, kung matalo ka, gusto kita sa harap ni Xiao Yu. Lumuhod, magmakaawa ka sa akin. 3 araw kang maging personal assistant ko. Walang hiya. Kalaban mo ang pamilya Yen, hindi ka natatagal. Hintayin ko pa. Para makita kitang mamatay mismo. Sige, palitan ko ng mas mataas na pusta. Ano? Wuji Freight. Pinakakumikitang kumpanya namin ni Xiao Yu. Halagang 10 bilyon. Hahaha. Eik, 10 bilyon. Akala mo, baliwala lang sa akin yan. Pero kung gusto mo, sige na nga. Pero hindi alam ni ate, Wuji Freight Company ay hawak ni Xiao Yu. Isang kasalanan lang. Pwede nang mabaril si Xiao Yu. Xiao Yu, ang asawa mo, talaga namang katuwang ko sa buhay. Madam, sir, iniimbitahan kayo ni boss. Tumayo ka. Bakit naman? Sinabi ko na sa'yo noon, kapag nasa harap ko, dapat alam mo kung paano umasta. Bumalik ka sa pwesto mo. Xiao Wang, ikaw. Xiao Wang. Si Xiao Yu ay tunay mong kuya. Nag-aaway ka pa sa bahay. Anong klaseng ugali yan? Tunay na kuya. Isa lang anak na lalaki ang nanay ko. Ako lang ang tagapagmana ng pamilya Xiao. Isang anak sa labas lang siya. Karapat-dapat ba siyang ikumpara sa akin? Xiao Wang. Ganito ka ba? Makipag-usap sa pinuno ng pamilya. Pinuno ng pamilya. Simula ngayon, ako si Xiao Wang. Ako na ang magiging haligi ng Xiao family. Batang hambog. Kumikita lang ng konting pera. Lumaki na agad ang ulo. Lanan, tama nga. Wala talagang pangarap. Matandang aso. Kung hindi dahil, sa pagpapalampas mo noon, hindi sana ako namatay ng walang saysay. Kayo, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Ako mismo ang itinalaga ng opisina ng gobernador para sa lihim na misyon ng Yan Buhaw. Xiao Wang. Ngayon, tao na ako ng opisina ng gobernador. Minsan, mas mahalaga ang posisyon kaysa sa pera, kaysa sa pera. Isang bantay lang, nag-aasta pang may posisyon. Sino ba ang maglalakas loob para sa'yo, isang anak sa labas? Para galawin ako na pangalawa sa listahan ng pinakamayaman. Xiao Wang, ikaw. Xiao Wang.
Dahil kay ate ngayong araw, pinalampas kita, kapag sumubok ka ulit sumagot, puputulin ko ang mga pakpak mo. Balik tayo sa seryoso. Ang entertainment company ng pamilya Xiao, palugi na ng mahigit 10 bilyon. Ito ang planong investment, para sa mga pelikula ngayong taon. Tingnan nyo. Ano ang gagawin natin? Ang media industry ang pangunahing negosyo ng Xiao family. Kung makuha natin itong project, hawak na natin ang opinyon ng buong bansa. Kailangan makuha ko yon. Ngayon malamig ang mundo ng media. Ang suggestion ko, ibenta ang entertainment company, baguhin ang investment strategy. Ako na ang mamumuno, papasok tayo sa real estate market. Tama, pa. Si Xiao Yu ay PhD sa finance. Pagdating sa investment, magaling talaga siya. Magaling? Para sa akin, magaling magwaldas. Xiao An. Kung wala kang masasabing matino, tumahimik ka na lang. Ang kita, laro lang yan ng ilan, nakikita lang ni Kuyang, kasalukuyang sigla ng real estate. Hindi niya nakikita ang panganib na paparating. Ikaw, base sa dami ng tao at paglawak ng mga lungsod, sa loob ng 10 taon, lalalim ang krisis sa real estate. Para sa akin, ang entertainment industry ang magpapabalik sa Xiao family sa tugatog sa susunod na dekada. Parating na ang 5Y era. Lalago ng todo, ang live streaming industry. Ito ang pinakamabilis magpaikot ng pera. Pinakamalaking kita sa lahat ng industriya. Kung may kapital tayo, parang dinadampot lang ang pera. Lahat ng to ay nangyari na sa past life ko. Sayang, ako lang ang may alam. Uy, cutie, marunong ka ba talagang mag-invest? Kakakitaan mo lang ng 50 bilyon ang stocks. 3 bilyon lang binili mo sa bulok na baryong pangisdaan. 20 bilyon ginastos sa pakonstruksyon. Ngayon lang, gumastos ka ng 20 bilyon. Pambili ng oil na sunod-sunod ang bagsak presyo sa loob ng 2 linggo. Xiao Wang, ilang zero ang meron sa 50 bilyon? Kaya mo bang bilangin? Tama ka, pa. Masyadong padalos-dalos si Xiao Wang. Mas ligtas kung kay Xiao Yu. Natin ipasa ang Xiao family. Pa, ako at si Yan family ay may mga project na napagkasunduan na. Pagdating sa pagkita ng pera, ako na ang bahala. Xiao Wang. Tumahimik ka na lang at mag-enjoy sa pagiging batang mayaman. Pag tumanda, ako pa rin ang magpapakain sa kanya. Pakainin mo ako. Karapat-dapat ka ba? Kung hindi kayo kumbinsido, edi magpustahan na lang tayo. 5 minuto mula ngayon, dadoblehin ko ang yaman ko. Magiging bilyonaryong, may 100 bilyong halaga ako. Kayo, may lakas ng loob ba kayong pumusta? Ahahaha! 100 bilyon? Walang ganyang yabang dito, grabe. Xiao Wang, akala mo ba pareho-pareho tayo? Lahat kagaya mo lang napaka-cute? Ang pera ko, kung anong gusto ko, yun ang mangyayari. Kayo, sabihin nyo na lang kung kaya nyo o hindi. Sige na. Pamilya naman tayo dito. Walang sisisihin sa'yo kung nalugi ka sa investment mo. Lahat ng crude oil na hawak mo, ibenta mo na lang. Magkano man ang maibalik, basta makatipid. Ipamanage mo kay Xiao Yu ang pera. Tapos magbibigay siya ng dibidendo kada taon. Galing, kikita pa ako kahit papaano. Ikaw, sa ilang salita lang, napunta na kay Xiao Yu ang lahat. Sige, tatayaan ko to. Kapag natalo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. At bawat makita kita, luhod ako sa harap mo at magmamano. Yang kaunting pera mo. Hindi ko tinitingnan yan, kapag natalo ka, pati si at-in-law mo. Sa akin muna siya for 3 days, ayos ba yon? Xiao Wang, huwag mo kaming minamaliit. Ang kumpanya ng kargamento ko, hindi bababa sa 10 bilyong halaga. E di magdagdag ako ng pusta. Kapag natalo ka, puputulin ko ang mga binti mo. Ipapadala kita sa pamilya yan para mag-sorry. Kapag natalo naman ako, pati si Lin Shooting. CJ. Deal na, may usapan na tayo. Tapos na ang oras. Ano? Kalokohan yan. Paano mangyayari yon? Boss Xiao, totoo ba to? Lahat ng malalaking media nagulat. Lalawigan ang Zhongcheng Port, gagawin ng direktang lungsod. Magiging pinakamalaking daungan sa Asia, Pasipiko balang araw. Tumaas ng 50 beses ang presyo ng lupa. 10 beses tumaas ang presyohan ng industrial oil. Kuya, gusto mo bang magmano ka na sa akin? O si at-in-law muna, dalhin ko muna sa kwarto. Sir Xiao, tong Zhongcheng Port na to, originally proyekto ng pamilya yan. Sino mag-aakala na siyang master? Kinuha mula sa kanila ang malaking piyesa na to. Ngayon sobrang galit na si Yan Buhaw. Baka sa mga susunod na araw, pupunta ng Yunsu para mag-high ng reklamo. Anong sabi mo? Anak ka talaga ng pasaway. Maghabol ng reklamo. Kung hawak ko lahat ng media dito sa bansa, isang buhaw lang yan. Kaya kong sirain anytime. Pati buong pamilya yan pwede kong pabagsakin. Pamilya yan. Nakuha na nila. Nakabangga ka na sa pamilya yan, para ka na ring naghamon sa kanila. Basta mamatay na si Mo Wang.
Lahat ng ari-arian kay Emrian na yon, ikaw. Ang tawag dyan, marunong makisama sa sitwasyon. Hindi tulad mo na bulag at tanga. Sooner or later, ikaw na ang Bitawan mo ako. yang mga walang kwentang pelikula. Anong laban nila sa Yan Entertainment? Lalo na sa imported movie na Yuandu. Yang Shen lang na yan. Surprise hit dati yon. Nang lumabas, sumabog agad sa takilya. 10 taon na, wala pa ring tatalo sa kita niyan. Ang direktor, malaki ang koneksyon. Sakto, gusto ko rin makakilala ng lahat ng bigatin. Para makahalo sa sosyal na mundo. Tapos mawala na tong mga trader dito. Ngayon, alam mo na kung gaano kalaki ang lamang. Sinasabi ko sa'yo, ilabas mo na ang pera mo hanggat maaga. Sumama ka na sa Yan family sa investment. Para naman pansinin ka nila agad-agad. Hintayin mong tuluyang, mapasok nila ang gusali. Para tayo, Xiao family, makakuha pa ng parte sa kita. Ang Shen lang. Sigurado akong papasukan ko yan. Labanan mo ang Daidong Yang. Parang hinahanap mo ang kamatayan. Nagdududa ba kayo sa akin? Ako ang padre de pamilya ng Xiao family. Simula ngayon, ako na mismo. Xiao Wang, tatay mo yan, ha? At in-law, hindi mo pa narinig? Sa negosyo, walang ama't anak. Sa akin, kung sino ang may pera, siya ang boss. Kung di nyo kaya makisabay, edi putulin na natin ang relasyon natin. Since sigurado, kayong talo ako, edi subukan natin ulit, kapag sumabog ang local film na pinuhunan ko. Kaya mo bang putulin ang ugnayan natin? Sige, pwede namang putulin ang relasyon. Pero mag-iwan ka ng 100 bilyon, pabaon kay tatay. Paano kung kayo naman ang natalo? Kapag natalo kami, pera mo pa rin yon, pero wala na kaming kinalaman sa'yo. Tay, huwag ka namang basta-basta nagsasalita ng ganyan, baka isipin ng ibang tao. Ikaw, busy ako, wala akong oras sa drama nyo. Bibigay ko lang sa inyo ng 3 segundo. Hindi na kailangang mag-isip. Kaya agad ako. Shen lang, maliit na local film lang yan. Puro tungkol sa bayan, maliit ang puhunan. Walang pondo para mag-promote. Siguradong tatapusin ng Yuandu yan agad. Hindi ako naubusan ng pera. 3 bilyon ang ilalabas ko sa pelikulang to. Okay, edi tingnan na lang natin sa long weekend box office. Pero Xiao Wang, sinasabihan na kita, ihanda mo na ang pambayad mo. Kapag nagloko ka, ayon sa tuntunin ng Yunzhao, ipapadampot ka at itatapon sa dagat, ipakakain sa isda. Kuya, ikaw rin, ihanda mo na rin ang pusta mo. Sir, kumpirmado na po. Si Xiaowang mismo, ang matagal niyo nang nawawalang anak. Aalis ako ngayon para sunduin siya. Huwag ka muna magmadali. Subukan mo muna. Kung karapat-dapat ba siya, maging tagapagmana ni Mo Wang. Opo, Sandali, narinig ko nga pala, nag-produce ka raw ng pelikulang Shen lang. ako mismo dapat ang nag-imbestiga. Gamit ang ibang pangalan. Sige, mag-uutos ako ipa-stop showing yan. Hindi. Okay ang Shen lang. Ako na bahala magpaabot sa mga kinaukulan. Buong suporta nila sa pelikula mo. Salamat, sir. Breaking news, Shen lang. May 3 bilyong investment mula sa Xiao Entertainment. Lalabas na sa loob ng 7 araw. Ang bilis ng asikaso ng mga papeles mo ah. Parang may ibang puwersa pang gumalaw. Matindi sila. The ratio nilang inayos lahat ng sagabal. Tama nga hinala ko. Hindi basta-basta ang pelikulang ito. Nakuha mo na ba ang info ng direktor? Zhu Kei, siya na ang direktor at siyang bida babae. Sa mismong araw ng pelikula palabas, imbitahan mo siyang sumama. Isang bagitong direktor lang naman siya. Kailangan mo ba talaga siyang i-entertain ng ganito? Huwag ka lang tumingin sa panlabas. Ang mga taong yan, malalakas ang koneksyon sa likod. Kung gusto mong kumita ng malaki, hindi lang paningin ang kailangan, mas lalo ang network ng tao. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon, gets mo ba? Ang katawan ni Enea, Zike, grabe talaga. Ikaw na still mag-ayos ng promo plan na to. Sa tingin mo effective ba to? Basta, 300 milyon lang yan. Gawin mo yan gaya ng sinabi ko. Sige po. Ang milagrong pustahan na to, masyadong madali manalo. Wala nang thrill. Xiao, sabihin ko lang, sobrang hilig mo talaga sa pastahan. Pati pinsan ko si Lin Shooting, naging bahagi pa ng pastahan nyo. Ganitong confident at matured na powerful woman, sino bang hindi type yan? Kung kaya niyang isuot yung damit na yun, kaya ko rin. Ibig mo bang sabihin, hindi mo na ako bet na sekretarya mo? Ang sipag-sipag ko nitong mga araw na to ah.
Wala bang reward dyan? Meron naman. Afternoon tea. Xiao Wang, napahiya mo na lahat ng Xiao family dahil sa'yo. Hindi ba't ito yung aso ng Xiao family na puro ingay? Bakit? Gusto mo rin bang sumali sa laro namin? Balang araw mapapahamak ka rin dahil sa babae. Bitawan mo. Mga feature trending star ko, halika rito. May ibibigay akong laruan sa inyo. Ay, Ang saya naman nito. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Xiao Wang. O ano, masaya ba? ang liit naman ni boss. Hindi masaya. Hahaha. Patay na nga, nagyayabang ka pa rin. Yabang ko yan. Ano ngayon, anong magagawa mo sa akin? Paglampas ng alas 12 ng gabi, tignan natin kung makapagyabang ka pa. Kuya, ang galing mo talaga. Ang kulit mo na naman. Tama na. Wala akong oras para manood. Kayong magkapatid, nag-aaway dito parang aso't pusa para sa akin. Xiaoan. Ito ba ang sinasabi mong publicity? Ang Shen lang may 1 oras na lang. Mapapalabas na ang pelikula. Ginamit mo ang 300 milyong pondo para sa publicity. Para lang, magpa-party ng mga magagandang babae sa pool. Ito ang publicity plan ko. Sabay-sabay ang dose-dose ng movie account sa paghatak ng hype. Sumabog na ang pelikula ng Shen lang sa internet. Pinakamainit ang usapan at pinaka-inaabangan na pelikula na ito. Sa tingin mo, ano pa ang kailangan kong gawin? Miss Zhu, Miss Zhu. Sobrang cute lang talaga siya. Wala siyang alam kundi magpanggap lang. Ganito, bibigyan kita ng 100 milyon. Pang-invest sa pelikula mo. May pagkakataon ka pa ngayon na umatras. Ay, Umalis ka dyan. Nag-invest ka ng 100 milyon sa pelikula. Pero ganito ka mag-publicity. Ano ba talaga ang pakay mo? wala pang nakakaalam ng laki. Ng traffic na pwede sa livestream. Shen lang. Ito ang magiging unang pelikula sa kasaysayan ng pelikula na magtatala ng alamat sa publicity. Ngayong araw, kailangan mong bigyan ako ng isang makatarungang paliwanag. Iba talaga kapag harap-harapan na. Sa pelikula pa lang, astig na si Miss Zhu. Mas maganda pa at palaban sa totoong buhay. Siguro train ka talaga sa acting, no? Napapalaki mo lang. Bata pa lang ako, sanay na ako sa martial arts. Hindi ko inakala, si Young Master pala, ay punong-puno ng yabang at kalandian. Ang taong ganito, paano magiging tagapagmana ng Muwang Group? Ano ba talaga? Nag-invest ka lang ba para madagdagan ang babae sa paligid mo? O gusto mo talagang may patunayan? So hindi mo pala tiwalaan ang kakayahan ko. Miss Zhu, Ngayon, lahat ng malaking kumpanya, walang tiwala sa Shen lang. Akala nila di aabot ng 10 milyon ang kabuuang kita. Bakit ikaw, sa unang subo mo pa lang, 300 milyon na agad? kung sabihin kong, ginawa ko lang ito para makita lang ang ganda ni Miss Zhu. Ikaw talaga. Sige, tigilan ang biro. Negosyante ako. Lahat ng desisyon ko. Siyempre para kumita ng pera. Sigurado akong kayang abutin ng total box office ng Shen lang ang 500 bilyon. 500 bilyon? 500 bilyon daw. Puro yabang lang talaga. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Miss Zhu, lakas ng loob mong pumirma ng kontrata sa pustahan. Ano ng pustahan? Kung Shen lang sa loob ng 7 araw na pagpapalabas, hindi umabot ng 300 bilyon ang kita. Wala akong kukuning kahit 1 sentimo. Pero kung lumampas naman, ikaw Miss Zhu, panghabang buhay ka lang pwedeng gumawa ng pelikula para sa Xiao Entertainment. Grabe ka naman humatak. Kapag ganyan, parang binenta mo ako buong buhay ko. Kung hindi kikita ng 300 bilyon ang Shen lang, lahat ng kita ibibigay ko sa'yo. Kung abot ng 500 bilyon yan, may kaba ka pa ba na? Hindi ko kaya gumawa ng susunod na 1 trilyong box office na pelikula. May 3 minuto na lang. Palabas na ang pelikula. Wala nang saysay ang pustahan pag andyan na. Sige, tatanggapin ko ang pustahan. Pero ayoko maniwala na matatalo mo ako. Sa sobrang gahaman sa resulta, hindi bagay maging tagapagmana ng Muwang Group. Kontrata. Lahat ng ito, plano niya na simula't-simula pa lang. Xiao Wang, tunay ka nga bang wala, o may tinatago ka pang plano? Ha. Xiao Wang, sumablay ka na naman na. Anong gagawin mo ngayon? Ito peke lang na screenshot. Tigilan mo kami sa fake screenshots mo. Ha. Lian Zhao. Okay na.
Sa unang araw pa lang, sumampa na agad sa 300 milyon ang kita. Ang 300 bilyon, abot kamay na lang. Tama ka, Miss Zhu. Dahil kay Young Master, tinalo ng Shen lang ang lahat ng sabayang palabas na pelikula. Yung 6 na natitirang pelikula, total ng kinita nila, hindi man lang umabot sa 1/5 ng kita ng Shen lang. Hahaha. Ay, yung relo na yan, worth 800 million peso yan ah. Kung sino pong makakuha, kanya na. Mga magaganda, party na, party na. Ah, Miss Zhu. Ayon sa ating kasunduan, habang buhay ka nang, magsiservisyo sa akin. Ayos. Anak ka nga talaga ng taong iyon. Pasensya na kung dati, naging bastos ako sa'yo. Sino ba talaga siya? Song Yanran. Hoy, hoy. Sino mang magtangkang galawin ang babae ko, sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman kung nasaan si Song Yanran. Ingat kay Chen Qianlong. Si Xiaoyu at yung grupo nila, malakas ang koneksyon. Salamat, Miss Zhu. I-check mo ang galaw ng tanggapan ng gobernador, lalo na kung may pakikisalamuha ba siya sa mga taga-Hapon. Naintindihan. Chen Qianlong. Hinahanap mo yatang mamatay. Sige, tutulungan kitang matupad yan. Pagdating ni Mr. Bo daw, naging mas marangya ang lungsod ng Donghai. Simula ngayon, magiging maganda ang pagsasama natin. Ginoong gobernador. May kasabihan kami, ang marunong umayon sa panahon, siya ang wise. Pareho kayong matalino niyan buhaw, dahil pinili niyong sumama sa amin. Dakilang on Divine Empire. Tama, natural lang yan. Pagdating kay Yan Bohao, umaasa kami na tutulungan mo kami na mapalapit sa kanya, Mr. Bo daw. Sigurado, wala pong problema. Handa na kami sa lahat ng plano. Wala pang 3 buwan. Siguradong papalitan na niyan Bohao si Mowang. Tungkol naman sa tunay na anak ni Mowang na nawala, si Iwang, siya ang pinakamalaking, sagabal sa plano natin. Qiansan, pakibilisan ng matapos yan. Huwag kang mag-alala, tukoy ko na ang target. Ngayong araw, pwede ko na siyang ipagla sa mundo. Sa oras na mangyari yan, si Yan Darren na lang ang natitirang tagapagmana ni Mowang. Ha 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 ha. Itong babaeng ito, alam na ang plano natin. Mas mabuting ako na lang ang magdala sa kanya pabalik para tapusin. Siya ang babaeng napupusuan ni Yan Bohao. Hindi siya pwedeng patayin, pero ayaw din niyang pakasalan maliban kay Yewang, kaya sakit ng ulo ni Yan Bohao yan. Miss Song, ano ba ang gusto mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lord Muwang? Miss Song, baka hindi mo pa alam. Si Ming Wang baka, ilang araw na lang ang buhay niya. Si Lord Yan ang magiging bagong Muwang. Para sa ating emperador, sa Gongxiang Building. Walang hiya ka. Miss Song, tatanungin ulit kita ng huling beses. Pumapayag ka ba o hindi? Sinabi ko na. Habang buhay, si Yewang lang ang gusto ko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Ganun ba? Hindi ka ba natatakot na baka patay na siya? Na-trace ko na, ang bakas ng batang yon. Mukhang, kailangan ko pa siyang patayin para tumigil ka na. Hayop ka, hayop. Kung ganon, may naisip akong paraan. Para masiyahan si Lord Yan Bohao. Anong paraan? Ha ha ha, pasok kayo. Ito si ang doktor namin, si Kang Jing. Pwede niyang gawin kay Miss Song, ang lobotomy. Pagkatapos ng operasyon kay Miss Song, magiging masunurin na siya, hindi na sasalungat. Hindi na makakaapekto ang lakas ng Song family sa plano natin. Ayos yan. Pagkatapos nun, pwede na tayong mag-concentrate sa paghahanap kay Yewang. simulan na natin. Lumayo ka, lumayo ka. Lumayo ka. Tulak-tulak. Xiao Wang, anong ginagawa mo rito? Hindi ko akalain meron siyang pendant na jade, ibig sabihin ba? Mukhang hindi basta-basta ang pendant na ito. Ibig sabihin hindi pangkaraniwan ang pinagmulan ko. Mas mabuti, subukan muna kay Chen Qianlong. Chen Qianlong. Ang babae ko, nilalapitan mo rin. Gusto mo bang mamatay? Ano bang katayuan mo dito? Naglalakas loob ka pang tawagin ang pangalan ko. Anong katayuan ko? May mukha ka pang magtanong. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Sinaktan pa nga kita bilang respeto sa'yo.
Hindi ka pa baluluhod para magpasalamat. Ano pang tinatambay-tambay mo dyan? Hulihin niyo siya para sa akin. Sinasabi ko na sa'yo, sumunod ka na lang. Kung hindi ka makinig, baka pagsisihan mo ng husto. Nagbabanta ka sa akin? Hindi ko yun banta. Isang mabuting paalala lang yan. Grabe ka naman. Alam mo ba kung sino talaga ako? Nagkasakit ka na naman ba? Governor ng Yunzhou, si Chen Qianlong, pinakahuli sa listahan ng 12 general. Alam mo na, nagawa mo pang magyabang ng ganito? Posible kayang, mas mataas ang katayuan ko ng bahagya kaysa sayo. Mas mayaman ka ba o mas makapangyarihan kaysa sa akin? Ha ha ha. Sa tingin mo karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa pera at kapangyarihan? Mukhang nababaliw ka na yata. Isa kang maliit na tauhan na pampaswerte lang ang dahilan ng pera mo. Naglalakas loob ka pang magpakitang gilas sa harap ko. Maniwala ka, isang tawag ko lang. Tapos na agad ang buhay mo rito. Chen Qianlong, hindi ako naniniwala. Isang tawag mo lang. Magagawa mo bang mamatay dito ang aming young master? Pero naniniwala ako. Isang tawag ko lang, hindi mo nagugustuhin pang mabuhay. Kung hindi ko magawang mamatay ngayong araw, pipilitin ko na. Kayo ang hindi na malilibing ng buo. Ibigay mo ang telepono mo. Apat na dakilang hari. Matatanda na ba talaga kayo? Ang bagal nyo naman maglakad. Ha ha ha. Sige, umarte pa kayo. Magaling niyong drama. Ha, ang nakakatawa lang. Ako si Chen Qianlong, 2 dekada nang kinikilala sa Yunzhou. Mapapaikot niyo pa ba talaga ako ng mga simpleng palabas? Ngayon ko lang naranasan na bantaan ng iba. Hindi ako nagmamadali, kaya 30 minuto pa tayo maghintay. 20 minuto. Ganun ba? Sige. Tingnan ko nga, pagkatapos ng 20 minuto. Talaga bang lalabas ang 4 na dakilang hari? Ano nga bang tunay kong katayuan? Hindi ba't bakit may numero ka ng 4 na dakilang hari? Bakit hindi mo agad kinontak? Wala naman talagang number ng 4 na dakilang hari. Ang batang amo ng muwang may problema ngayon. Ito ang real-time monitoring. Alam na niya ang totoong katayuan niya ngayon. Hindi pa siya nagkakaideya. Mukhang nagkukunwari lang siya. Nakakatuwa kasi. Hindi dapat niya agad malaman ang katotohanan. Siguraduhing ligtas siya ng palihim. Yung kapalit sa Nanjian, kailangan ba nating papuntahin pabalik? At si An Buhaw, paano kayang ayusin? Hindi na kailangang gawin, lalo na ang balita na dumating ako sa Yunzhou. Dapat mahigpit na sikreto. Kahit bahagya, huwag hayaang kumalat. Opo. Sir. Sir. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa South at magpahinga. Napansin ko, ang batang amo, matapang kumilos. Ala na ng estilo mo nung bata ka pa. Mas mainam na siya na lang ang gawin nating in charge. Itong mga nagdaang taon, lumalakas na ang impluensya ni Yan Buhaw. Bukod pa dyan, kung gusto niyang pamunuan ang malaking kumpanya na may 100,000 tauhan, kailangan muna niyang patunayan ang kakayahan niya. Walang problema sa akin. Dali, pumunta ka na sa gobernador. Tulungan mo siyang makaalis sa panganib. Gagawin ko agad, boss. Sobrang nakakainis talaga si Chen Qianlong. Anong tanggalin sa posisyon at imbestigahan? Ginawa mo yan. Kahit sino pa ang tumutulong sa akin. Sa dami ng paraan, mas mabuting tumakas na lang. Ano ngayon? Anong nangyari? Ngayon mo lang nalaman na malakas talaga ako, di ba? Lumuhod ka na ngayon, magmano ka at umamin sa kasalanan mo. Patatawarin pa kita ng buhay. Tol, ang galing mo rin pala talaga. Yang mga maruruming pera mo lang naman yan. Ang dami mo ring ginastos sa paglagay sa taas at baba, no? Pero okay lang naman. Yung pinakaastig mong paraan, isa lang namang salita ni Yan Baho. Madali lang gawin. Ibibigay mo lang ang babaeng to kay Yan Baho. Huwag mong sabihing makakabalik ako sa trabaho. Pwede pa nga akong ma-promote ng 3 beses pa. Madali lang lahat yan. Mukhang gusto mo pa talagang kalabanin ako. Karapat dapat ka ba? Basta mapasaya mo lang si Yan Baho. Kaya kitang pabagsakin na parang laro lang. Kahit isang tapak ko lang, tapos ka na. Sino bang malakas ang loob na mambastos sa bohaw namin? Gusto mo bang mamatay? Ha ha ha. Chen Gobernador, narinig ko na lately, maganda daw ang performance mo sa trabaho. Partikular akong pumunta para magsiyasat. Ganito kaliit na bagay. Naistorbo pa namin si Yan Gonzi na pumunta dito. Ha ha ha. Narinig ko kasi na hinuli mo si Song Maran. Kaya nagmadali akong dumating dito. Ha ha ha. Miss Song, nandito ako ngayon. Para sunduin ka pabalik. Handa na ang kama sa bahay ng Yan family. Ikaw na lang ang hinihintay. Ganito kaliit na bagay, huwag na nating istorbohin pa ang napakalaking tao. Gusto mo yata agawin ng credit sa akin? Ay, hindi naman, hindi. Hoy. Ikaw pala to, yung kumumpetensya sa lupa last time. Hindi lang naman yung lupa na yun. Ngayon sa Yunzhou, pati bakal, kailangan lahat kay. Siyaw ang mapunta. Grabe, ngayon ko lang narinig na may ganitong magsalita sa Yan family. Alam mo ba kung anong posisyon ko ngayon? Sige nga. Ilan na namang aso ang kinikilala mong amo ngayon? Pinangga ko pa akong anak-anakan ni Yan Baho. Oh.
Nandito ka para sunduin si tita mo, ha? Bakit hindi ka pa lumuhod at magmano kay tita mo? Tama na yang walang kwentang salita mo. Nandito lang talaga ako para sunduin si tita. At saka, ano bang pakialam ng yung tunay na ama dyan? Nakapagkilala na ba siya kay Mingwang? Yung tungkol sa apat na hari, totoo ba yon? Tapos ang cute naman ng Yan family, no? Ganito na lang, ipatawag mo yung ampon mong ama, tatawagin ko tatay kung totoo, tapos magpaligsahan tayo dito. Ako pa nga naimbestigahan na kita dati. Hindi naman talaga Xiao Qiang ang tunay mong ama. Sino ba talaga ang pamilya mo? Yang bohaw na itinuring kong ama. Akala mo ba basta-basta mo lang siyang makikita? Karapat-dapat ka ba? Kung may kakayahan ka, dalhin mo dito totoong ama mo. Bohaw, gaano kalaking opisyal ba yan? Bakit hindi ko pa narinig yung posisyon na yan? Mas mataas pa ba yan sa Mingwang? Oy, mga tao, dapin yan at dalhin sa Maynila. Ako na bahala magpasaya dyan. Sandali lang. Chen Long, tinuruan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Xiao Wang, sino ka ba talaga? Hindi mo ba alam kung sino ako? Kailangan pa bang itanong mo yan? Tumatanda ka na ata, nakakalimutan mo na yata ang mga patakaran, tumatanda ka na nga nakakalimutan mo na kung paano umayos, no? Lumuhod ka na. Anak siya ni Mo Wang. Apat na hari, paparating na. Lahat tayo mamamatay. Mas mabuti pang lumuhad na habang maaga. Baka mabuhay ka pa. Grabe, nababaliw ka na yata. Ako na mismo ang magpaparealize sa'yo. Mas ikaw ang kailangang mauntog. Pag lumabas si Mo Wang, wala na yang maliit na Yan family. Kahit 10 Yan baho pa, hindi pwedeng ikumpara kahit isang Mo Wang lang. Ang malas ko naman sa inyo. Young Master. Lahat ng ginawa ko dati, para lang malaman ng totoo sa batang to, kaya napilitan lang akong kalabanin ka. Arte lang lahat yon. Mabuti at marunong ka pa rin. Alam mo na siguro ang dapat gawin, di ba? Mas mabuting huwag mo akong bibigin. Aalagaan ko muna si Miss Song, dadalhin ko siya sa ospital. Ikaw, pumunta ka mismo sa dating bahay ni Mo Wang para tumanggap ng parusa. Opo. Matandang aso, sawang-sawa ka na yata sa buhay. HMMP, may suporta naman ako ngayon ni Mo Wang. Hindi na kita kinatatakutan. Niloloko ka lang niya. 4 na hari na ang dumating. Ha ha ha. Xiao An, hindi mo in-expect, no? Ngayong araw, mamamatay ka sa mga kamay ko. Sir, nandito ako para iligtas kayo. Ano bang ginagawa nyo? Bilisan mo, lumuhad ka at magbigay galang kay Young Master. Siya ba yung Young Master? Nakagalit ka na sa gobernador, tapos gusto mo pa umalis? Ikaw lang ba ang magtatangkang harangin ako? Hindi, sir. Ano bang nangyayari talaga ngayon? Magsalita naman kayo, sir. Hindi ka binugbog ng Young Master bilang respeto sa'yo. Tama na, magpasalamat ka na. Noong nakaraan, hindi ka nakinig sa pagbasa ng dasal. Ngayon, ako na mismo ang magdarasal para sa'yo. Ngayon parte na ako ng gobernador, ha? Ang tapang mong atakihin ang pulis. Kung papatayin kita, tama lang. Huminto ka, lumuhad ka na. Anak siya ng hari ng Mo. Parating na ang 4 na hari. Paanong kilala ng 4 na hari si Xiao Wang? Dati na siyang cute na batang hindi makikita kung saan-saan. Meron siyang jade pendant ng tunay na tagapagmana ni Haring Ming. Oy. Meron din ako niyan. 2 pa nga. Ano? Saan nang galing? May namimigay sa kalye. Halos lahat meron na. Niloko niyo ba ako gamit peking pendant? Tama. Kaparehong-kapareho ng suot ni Xiao Wang sa leeg. Peke yun. Sir yan, ako tong matandang aso. Tumatanda na. Mahina na ang paningin ko. Pero ikaw, sir, maintindihin ka. Konting konsiderasyon po. Ayusin ko lang yung batang yan. Tapos ikaw naman ang gagabayan ko. Isang beses ko lang nakita. Pero tandang-tanda ko pa. Paano kung nagkamali ka? Akala mo ba katulad mo kung mabait? Madami na akong nakitang magagandang bagay. Kaya natatandaan ko agad lahat. Sigurado ka talagang peke yun? Xiao Ma, kung totoo yan, papasok ako sa kulungan ng aso. Kailangan bang maglabas ng ebidensya dito mismo? Pero hindi ko pa nakakontak ang mga tao ni Haring Mo. Kung malaman nila agad ang pagkakakilanlan ni Xiao Wang, baka mapahamak pa siya. Bakit di ka na nagsasalita? Wala ka ng excuse, ano? Nahuli ka na sa pagsisinungaling mo, di ba? Sir yan. So niloko pala tayo ni Xiao Wang? Pero, bakit tinanggal ako sa pwesto at iniimbestigahan? Wala namang balita sa akin, yung tawag na yun, siguradong scam lang yun. Huwag kang mag-alala, basta ako pa rin ang decision maker. Hanggat hawak ng pamilya yan ang kapangyarihan. Ikaw pa rin ang gobernador ng Yunzhou. Salamat, Sir Yan. Nagpanggap lang na anak ni Haring Mo. Putulin na dito mismo. Hindi pwede, yang si Xiao Wang, isang poser lang yan. Anong silbi niya? Mabuti pang tapusin na. Tinuturuan mo pa, akong gumawa ng desisyon? Nako, hindi. Hehe, Xiao Ma. Sumama ka na lang sa akin ng maayos. Kung sobrang gusto mo talaga, putulin ko ang kamay at paa niya.
Ipapasok ko siya sa kulungan ng aso, tapos ibibigay ko siya sa'yo para paglaruan. Nag-enjoy ka ba nung huli sa kulungan ng aso? Mamamatay ka na. Sir, Sir, okay lang po kayo. ngayon lang ako napahiya ng ganito. Ako na ang papatay sa kanya para sa inyo. Hindi dapat madumihan ang mga kamay nyo, ako na. Talagang napakahusay ng batang ito. Simula ngayon, hindi kita pababayaan, pangako ko yan. Xiao Wang. Hindi ko alam kung sino mga kakilala mo sa Manila. Pero ngayon, hawak na kita. Kaya dapat lang na. Ano naman kung mayaman ka? Yung lahat ng pera na meron ka, pati buong pamilya Xiao. Magiging akin din yan sa lalong madaling panahon. Huwag kang magmadali. Pagkatapos kong patayin si Xiao Wang, Ako mismo ang maghahatid sa iyo pabalik ng Manila. Tingnan ko lang kung sino pang susubok magtangka. Ano ba ng karapatan mo? Kahit patayin ko siya. Ano, papakialaman mo? Isa ako sa ilalim ng hari ng mo, ang Southern King, Zuke. Kailangan ko pa bang lumuhod at humingi ng tawad? Hindi po. So may karapatan ba akong makisali dito? Ikaw, maliit na posting commander lang ikaw. Sa harap ng 4 na hari, ano ka ba talaga? Zuki Master. bakit nandito ka? Kung saan ako pumunta, kailangan ko pa bang makipagkonsulta sa'yo, maliit na gobernador? Hindi po. Aminin ko na ang kasalanan ko. Kung hindi ako nagkakamali, Parang ikaw ay, tinanggal na at iniimbestigahan. Bakit hindi ka pa sumusuko? ano, totoo nga palang iniimbestigahan ako? Ako mismo ang nagbigay ng order. May reklamo ka? Siguro hindi lang ito pagkakaintindihan. Pwede ko bang ipaliwanag? Sandali, Sino ka ba para questionin ang katauhan ko? dahil ang yabang mo, papakita ko sa iyong tunay na dahilan. May sakit si Haring Mo. Alam na ng lahat yan. Lately, lalo siyang nanghihina. Nagre-recover sa border. Tungkol sa 4 na hari, lagi silang kasama ni Haring Ming. Kaya ako, Lumakas ang pamilya yan. Dahil ang adoptive father ko, si Yan Bohao, ang pinili ni Haring Mo na tagapagmana. Ikaw naman. Isa ka lang artista, ni Xiao Wang. Chen Long, akin ang utos. Patayin mo siya, malaking gantimpala. Gawin na. Patayin si Xiao Wang at yung babae na yan. Sabay na. Teka lang. Mga lalaking sabay-sabay, tinatripan niyo pa ang babae. Anong tapang niyo dyan? Pera lang ba? Magkano ba binigay ng gobernador sa inyo? Ako, Xiao Wang, magbabayad ng 100 na doble dyan. Anong kayamanan? Mabaho lang ang pera kung puro ganyan. Sa harap ng kakayahan, walang-wala ang pera. Tama. pera lang din yan, maliit na bagay. Pero sigurado ba kayong may tunay kayong lakas? Ako, ang kakayahan ko, mas malaki ng kaunti kaysa sa inyo. Sobra-sobra para tapusin kayo. Pero bago ka mamatay, baka gusto mo munang paglingkuran ako, hari. Ganoon ba? Pamilya Song. Hindi ba sinabi ko nang, umalis na kayo sa Yunzhou? Ang babae ko, wala kang karapatang utusan. Mamamatay ka na, nagmamayabang ka pa. Akala mo ba, may bisa pa mga sinasabi mo sa ngayon? Ang gobernador ay tinanggal, at iniimbestigahan na. Sa ngayon, bawat isang maglilingkod kay Young Master Xiao, tatanggap ng 100,000. Mga mababait na tao raw. Niloloko lang nila kayo. Sir, grabe talaga kadami ng pera dito. Totoo po ba na ikaw sinangguan Tian Wang Zujujun? Hindi mo na dapat pinapakialaman yan. Bilisan mo at dalhin mo si Miss Song. Salamat. Salamat po. Gusto mong umalis? Pumayag ba ako? Isa ako sa pamilya yan. Naglalakas loob ka ah. Ang pamilya yan parang aso lang. Bagay ba na umasta kang ganyan dito? Tingnan mo lang. Sisiguraduhin kong wasakin ka. Hindi ko na kailangang maghintay.
Ngayon ko palang kaya nakitang. Kuya, Ano bang nangyari sa loob? Inaabuso ni gobernador ang kapangyarihan niya, nakikipagsabuatan sa mga Hapons. Kung ako lang ang namumuno, pinatay ko na sana lahat ng mga traidor na yon. Yung inutos ko sa'yo, kumusta na? Huwag kang mag-alala, yung kapalit mo, at mga peking dokumento, handa na. Siguradong walang palya. Xiao, kailan mo balak umaksyon? Huwag magmadali. Mas masaya ang laro ng pusat. Daga kung patatagalin pa. Pero sa totoo lang, ang init ng ulo ko ngayon. Sige na, sige na. Ano to? Lihim na impormasyon to, tungkol sa tunay na anak ni Mingwang. Ako ba talaga ang anak ni Mingwang? Hindi ako yon. Kung ganon, bakit si Zuju? Xiao, anong plano natin kalaban ang pamilya yan mula ngayon? Kahit hindi ako anak ni Mingwang, si Yan Buhaw. Hindi pa rin niya ako matatalo. Halika. Tuloy tayo. HMM. sino ka? Anong ginagawa nyo? Naglalaro ba kayo? Bakit hindi mo sinama si Yanran? Wala ka bang naalala? Pamilya Song. Gobernador. Pamilya yan. Ang pamilya yan ang may gawa nito. Siya, pinatay niya si Muwang. Wala naman masamang tao dito. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Yung pamilya yan at mga Hapons, pinatay nila si Muwang. Natatakot ako. Nagkukunwari lang ba talaga siya? Natatakot si Yanran. Tigilan mo yang pagpapanggap. Talaga bang wala kang alam kung sino ako? Ako ang tatay mo. Tatay? Tatay, Ay naku. Xiao, tignan mo siya oh. tatay, pwede ba sumali si Yanran sa laro nyo? Si Yanran hindi magpapakasamang tulad ng ate. Masamang tao. Ano? Nagsiselos ka ba? Hindi naman. Tandaan mo, laruan lang kita. Bilang laruan, dapat mong sundin lahat ng utos ko. Wala kang karapatang magselos. Gets mo? Xiao. Tuloy pa tayo, ha? Si Papa pinapakain si ate. Si Yanran gusto din. Kung nahanap na ng kanyang kamahalan si Xiaozu, kami ay agad maghahatid ng 12 division ng Shenlong Army para sunduin at bantayan si Xiaozu. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Sabay na rin titignan ko ng maayos, itong batang to. Kinzi, lapitin ang bisyo at babae. Dakilang. Tao ka raw, imbes na gumawa ng pangalan, dito ka lang nagkukulong kasama mga babae. Huwag mong siraan ang tatay ko. Ano raw dapat tawag mo sa kanya? May apo na pala akong ganito kalaki. Papa, may isang creepy uncle dito. Hindi ba sabi ko paalisin mo na siya? Hoy matanda, dito sa grupo ng mga babae. Ang saya dito. Pansikat daw. Parang wala akong magawa, no? Ganito kagulo ang panahon. Paano ba dapat magpakasasa sa kasiyahan lang? Ang gusto ko lang naman ay, ang sarili kong interes. Diyos ko. Alam mo ba, na ang dragon, pwedeng umangat, at magtago. Pag umangat, tatanggay siya sa buong universo. Pag nagtago, lalim ng dagat ang kanyang silungan. Pag umangat, lumilipad siya sa kalawakan. Ngayong magulo ang mundo. Panahon na para umangat ang dragon. Para sa'yo, sino kaya sa daksya ang may pangarap maging dakila? Nawawala si Mingwang, ngayon si Yan Buhaw, ang kumukontrol sa tibok ng daksya. Maliba ang pagtingin ko sa batang ito, pero ang pamilya yan, puro masamang tao lang, kung walang tigre sa gubat, ang unggoy ang nagiging hari. Dahil sa pera at posisyon ng pamilya yan. Baka kaya nilang pabagsakin ang kabuluhan ngayon. Sa tamang landas ang bayan at pamilya, hindi sa pera lang, saka kung kayamanan lang. Mas mayaman ako kaysa sa pamilya yan, hindi sila ang magiging dragon ng panahon.
Tunay kang anak ko. Ano? Ikaw ang tatay ko talaga? Gulat ka ba? Nagulat ka ba? Dumadalaw ang tatay mo ngayon. Ang tatay ng tatay ko. Ibig sabihin, lolo kita. Kung anong sabi ko, yun na yun. Bakit ako dapat maniwala sa'yo? Heto ang test. Sa tingin ko naman, hindi ko talaga kamukha. Hindi kaya ako anak ni mama, at ni Mangwang sa kabila, ikaw talagang pilyong bata ka. Medyo matanda na ako, pero noong panahon ko, gwapo at astig din naman ako. Bakit ngayon mo lang, ako hinanap? Mahaba-haba ang kwento niyan. Ihanda mo muna ng tsaa ang papa mo. Pangpaginhawa lang ng lalamunan. Ako na magtitimpla para kay lolo. Makinig ka, may kwento ako sa'yo. Noong araw kasi, ako ang pinakamagaling dito sa Maynila. Sa kakalaro ko ng baraha, naibigay ko ang misis ko kay Mang Xiao. Papayag ka ba, naalagaan ako na matanda mo ng ama na medyo tuso? Ang cute-cute mo talaga. Oy, Bawal manakit ng lolo. Ay mali. Hindi ako nananakit ng matatanda, mahina o may sakit. Hindi naman magastos ang alagaan ka. Mabait na anak. Alam kong hindi mo ko iiwan. Pero pag nagsugal ka ulit, siguradong walang awa kitang palalayasin. Aba, anak nga kita, matapang ka. Pero alam mo ba, pagdating sa pakikitungo sa tao, ang pinakamahalaga ay marunong kang magpalaki ng loob ng iba. Ang dami mong palamuti sa salita, hindi ba puro panlaloko lang yan? Kaya nga kumalat ang chismis, na anak daw ako ng hari ng mga patay. Tignan mo nga, parang pinaniniwalaan mo na rin. Kung sakali, anak ka lang ng isang mahusay na manloloko, ano na lang ang gagawin mo sa buhay mo? Kung si Wang Man o si Lao Gan. Bahala na sila sa ginagawa ko. Ano man ang trabaho ko, ako si Xiao Wang, pinakaastig pa rin. CJ, kita ko sa'yo, parang may asim ka pat pangarap maging alamat. Magiging bayani ka. Abutin mo ang taas at maging pinuno. Lutasin mo ang gulo at puksain ang masasama. Ngayon gusto ko lang, may masayang asawa, anak at mainit na tahanan. Lalaki ka, itinapon sa mundo. Bakit ba dapat magpakababang loob? Yung mga gulo, away, politika. Hindi para sa akin yan. Kulang na nga ang pera ko ngayon. Kung gusto mong tumulong sa tao, kailangan mong isantabi ang sariling interes. Anak, masyado ka pang bata. Kailangan mo pang tumibay. Marami kang ang pera, pero kulang ka pa sa kakayahan. Uy, matanda. Narinig mo na ba ang kasabihang? Kung may pera, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Hindi rin, ang pera at kapangyarihan, dapat magkasama yan. Doon ka lang magiging panalo, balang araw, maintindihan mo rin yan. Lolo, umalis na sila. Samahan mo naman ako maglaro. Ay, kuya, anong kailangan mo sa akin? sa gabing ito, may handaan sa pamilya Xiao. Siguraduhin mong madadala mo si Xiao Wang. Xiaoan. Itong cutie na to, ano namang kalokohan ang binabalak niya ngayon? Yung Thanksgiving party na yon, para talaga sa kanya yan. Thanksgiving party. Bumangon na ulit ang kumpanya, kung pang-aliwan dahil sa Godwolf. Siyempre kailangan ko itong bawiin. Ako at ang gobernador, mismo ang maghahatid kay Xiao Wang sa huling hantungan niya. Yung lason sa alak, maganda yon. Hindi ko siya tinipid. Ako. Anong tunog yon? Ako ang magdadala kay Xiaowang doon. Sabihin mo kay Xiao Yu, bukas sa Godwolf Thanksgiving party. Sisiguraduhin kong darating ako, sa oras. Oh, matanda. Bagay na bagay sa'yo yung ayos mo. Sige na. Saan ba kayo pupunta? Pinaghandaan ako ni Xiao Yu ng isang malaking hating gabi na handaan. Ako ang bida roon, dapat lang na makita ko kung anong meron dyan. Sama ako. Basta hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Bilang ama mo, hindi kita pwede pabayaan. Sama rin ako. Ganito na lang. Matanda, samahan mo si Yanran. Pero ang utak nun. Gagawin Yanran na parang siya ang anak na babae ng pamilya Song. Matanda, ikaw ang hari ng mga patay. Gusto ni Xiao Yu maglaro, di ba? Pakitaan natin siya. Tara! Dito ba ang bahay ni Lolo? Xiaoan. Ngayon, family dinner ng pamilya Xiao. Bakit may dala kang grupo ng matatanda, mahina at may sakit? Ngayon, family dinner ng pamilya Xiao. Bakit may dala kang grupo ng matatanda, mahina at may sakit?
Yung mga kasama nila, hindi mo kayang sukatin ang posisyon. Ngayon, si gobernador ang bisita natin. May mas mataas pa ba sa kanya? Isang maliit na gobernador, yan na ang pinakakilala mong kakampi. Ay, ganyan talaga, hindi niya makuha kaya minamaliit niya. Paano kasi kagaya ni gobernador? Paano kasi kagaya ni gobernador? Paano kasi kagaya ni gobernador? Hindi niya naabot ang ganong. Antas buong buhay niya. Sino ba naman ang di nakakaalam na mabait ka? Xiao Yu. Papa. Bilang panganay, ganyan ba ang wastong? Asal mo sa kapatid, hindi pa siya kasi. Nagbago na ang bait nito. Pati ako di na pinapakinggan. Papa. Mula noon bata pa kami, lagi kaming inaapi ng kuya ko. Kailangan po pakialaman nyo to, pa. Ang mga nangyari noon. Hayaan na natin, Papa. Para rin ito sa ikakabuti, at kabutihan ng pamilya Xiao. Kahit anong mangyari, kuya mo pa rin siya. Parehong bahagi ng puso mo yan, kung di mo kayang gawin. Ako na ang bahala. Sabi na, sa palo lumalabas. Ang mabait na anak, tama na. Lumamig na ang pagkain. Kumain na po muna kayo. Saktong-sakto, naubos na rin lakas ko. Simula na ng palabas. Kanina, ako ang nagkamali sa kuya. Ikaw ang tunay na anak. Pangako kong laging magpapaubaya. At igagalang ka. Ngayong mamamatay na ako, pagbibigyan kita. Nag-aalay ako ng 3 tagay para sayo. Kalilimutan ko na ang hindi natin pagkakasunduan. Simula ngayon, magtutulungan tayo. Para paunlarin ulit ang Xiao family. At kapag nakuha natin ang suporta ng pamilyang yan, makakabawi tayo at babalik sa tugatog. Ngayon na umamin ka na, kuya. Kalimutan na natin yung nangyari kanina. Pero yung panlalamig na yon, hindi ko yun makakalimutan. Mula bata hanggang ngayon. Lahat ng inabot mo sa akin, ibabalik ko rin sa'yo, kuya. Kung hindi, paano magkakabalance tayo? Xiao Wang, hindi mo talaga alam ang mabuti para sa'yo. Xiao, ikaw ay, hindi mo ba talaga ako kinikilalang ama mo? Tumatanda ka na at hindi mo na naiintindihan ang sitwasyon. Ang buong angkan ng yan, nagpapakumbaba at sumusunod na lang sa mga hapon. Mga taong kagaya nila, karapat-dapat ba talaga? Ano bang alam mo? Kaya niyang bigyan ng kapangyarihan at pera ang pamilya Xiao. Para na ring langit yon. Ay! Pera pala. May hindi pa nga kami nagkakapagkwentahan ng kuya ko tungkol sa utang niya sa akin. Hindi ko alam. Aalis muna ako kasama ang assistant ko, may gagawin pa kami. Xiao Wang. Huwag mong baluktutin ang katwiran. Ang kuya mo, paano naman siya magkakautang sa'yo? Tama. Kung sakaling may utang talaga siya. Magkakapatid tayo, bakit kailangang singil-singin? Nakakahiya. Magkakapatid tayo, tandaan mo yan. Sabi nga ng teacher, ang hindi nagbabayad ng utang ay masamang tao. Ikaw. Ano bang naintindihan mo? Baka nakakalimutan ni kuya. Wuji Freight ay nakapangalan pa rin sa akin. Paano mo yan babalansihin? Imposible yan, Wuji Freight. Dapia Uliang, ang tapang mo magtaksil sa akin. Ang utang ay ikaw ang magbayad, wala akong kinalaman dyan. Pwede akong magtrabaho bilang personal assistant mo. Bayaran mo na lahat ha. Gamit ko lang naman yon noon. Mula ngayon, ikaw na ang aking tao. CJ. Okay, okay, okay. Sa susunod, tayo. QT. Xiaoan. Huwag kang bastos. Xiao Wang, tama na yang pambabastos. Ginoong gobernador. Tulungan mo naman akong magdesisyon dito. Uy, pinapapaboran niya yung malakas. Takot ka na ngayon, di ba? Ha? Yun sa governor kakampi ko na. Anong laban mo sa akin? Hindi lang kita tatapusin. Pati kakampi mong malakas, dededmahin ko rin. Talagang huwag ka pa ring natatakot. Ngayon, may kapangyarihan na ako ng pamilya yan. Lumaban ka sa pamilya yan. Tila nilalabanan mo na rin ang buong lakas ng lungsod. Gusto kong makita kung gaano ka katatag. Ang Yan family,
Puro mga trader, walang silbi. Naglalakas loob ka talagang bastyusan si Yan Bohao. Hindi na siya konektado sa Xiao family. Wala na siyang kinalaman sa Xiao family. Cutie. Ito si Yan Bohao. Grabe maghabol si Song Ni, ang panganay ng Song family. Tignan ko nga kung sino ang papalad. So good. Ang token ng Mowang Palace. Saan nakuha ni Song Ni yung token? Ang lakas pala ng effect nito. Patayin niyo siya. Token ng Mowang Palace kontra sa token. Parang andito na mismo si Mowang. Imposible, peke yan. Paano naman niya makukuha ang token ng Mowang Palace? Di nga totoo, hindi ako naniniwala. Gusto mo, subukan mo. Peke talaga. Anong nangyari? Muntik na tayong maloko, alam kong ni Xiao Wang hindi kayang abutin. Ang Mowang Palace, nagnakaw ng fake na token, kahit 10 beses kang mamatay, kulang pa. Ang token ng Mingwang Palace ay espesyal. Pag natapat sa balat, nagkaka-wrinkle. Imposible talagang peke ito. Peke talaga ang token. Siyempre, fake, dahil kay Song Ni, nalaman ko tuloy na si Xiao Wang. Nagpapanggap gamit ang Mingwang Palace na token. Ayos! Naglakas loob ka talagang traidorin ako. Hindi ko ginawa. Actually, tungkol sa token. Wala kang dapat katakutan sa kanya. Tinulungan mo akong patayin si Xiao Wang. Lahat ng ginawa mo dati, pinatawad ko na lahat. Xiao Wang. Ngayon, araw mo na. Ngayon, itataboy ko ang Suwail na anak. Bahala na kayo sa kanya, kung gusto niyong patayin o parusahan. Gawin niyo lang, basta walang madadamay sa Xiao family. Ang Xiao family, handang magsilbi sa Yan family. CJ. Putol na ang ugnayan namin sa Xiao family. Kung ano mang mangyari sa Xiao family. Wala akong pakialam. Ang naggamit ng Mingwang na fake token. Sobrang bigat ng kasalanan. Dapat parusahan ng matindi. Patawan ng kamatayan agad. Teka. Bawal tumigil, patayin niyo na siya. Sino ka? Laging may malakas na kakampi si Xiao Wang. Dapat mag-ingat. Yan Ran. Ginoong gobernador, kakampi sila. Bilis, kumilos na kayo. Kuya, lahat sila masasamang tao. Ako si Song Mingze, pinuno ng Song family. Wala akong pakialam sa family mo. Song family, hindi ko alam na ikaw pala ang pinuno ng Song family. Alam mo naman ang katayuan ng kapatid ko. Bakit gusto mo pa siyang bastusin at ipahamak? Akala mo ba patay na ang Song family? Ah, so bayaw pala. Hindi ako naglalakas loob. Hindi ko alam na si Song Ni ay anak ng mayaman. Yan. Yan ang nagpapalakas sa mga masasama. Yan ang sumisira sa mga tao, totoo yan. Hindi. Hindi po. Tinulungan lang namin si Miss Song maglabas ng sama ng loob. Itong kawatan na to. Binasto si Miss Song. Totoo po lahat. Nang sinabi ko, ang katawan ni Miss Song, hindi dapat basta-basta nababastos ng ganitong klaseng tao. Boss ng Song family. Kahit ilang lalaki pa ang pumasok sa pamana ng Song family, wala akong pakialam. Basta gusto ni Yanran, sapat na yon. Sino ka ba? Wala kang karapatang magdesisyon. Hindi. Hindi ganun. Si Xiao Wang, niloko niya si Miss Song. Walang habas na ginamit. Para sa bansa, pinangalagaan mo ng taon ang taniman nyo, tapos bababuyin lang ng iba. May candy si Papa. Oy, makulit. Totoo, parang demonyong nakasuot ng damit, dahil sa pinagmulan mo. Akala mo, may karapatan kang hawakan ang tagapagmana ng Song family. Naglalakas loob ka pang magpakita ng malasakit. Yanran, hinawakan ka ba talaga niya? May tao ba dyan? Ipakain mo yan sa aso. Hindi, Song Jaeshu. Talagang hindi pagkakaunawaan lang ito. Wala akong masamang balak talaga. Yung naglagay ng gamot ay... Narinig ko ngayong araw. Pinalayas ka daw sa bahay nyo. Hindi ko inasahan na makikita pa kita. Makakapanood pa ako ng dramang walang tagapagmana. Nandito ako para ihatid ka sa huling hantungan mo. Sisiguraduhin kung maayos kang may lalagay. Yan Lai. Akala mo ba kapag nalaman ni Song Jaeshu kung sino ang nagpagano kay Yanran ng ganyang kalagayan? Hindi pa siguradong sino ang may huling hantungan. Wala kang alam. Song Jiazo, paninirang puri yan. Ang pinuno namin na si Baho Deren at si Song Da Xiaoji, may kasunduan sa kasal. Posibleng imposible na siya ang gumawa niyan. Bukod pa dyan, may ebidensya ako dito. Ay, napala. Nakita ko mismo. Pero di ba nung araw na yun, kasama ang Wagwo? Song Jiazo, pakiusap magdesisyon ka ng tama. Tsaka si Xiao Wang, may pera lang naman talaga. Patayin mo man, okay lang. Pero ang pamilya namin na Yan family, iba yun. Kapag namatay si Mo Wang, si Baho Deren na ang may pinakamataas na reputasyon dito sa Dasha. Basta patayin mo si Xiao Wang ngayon. Ang pamilya namin yan. Magiging pinakamalakas mong kaalyado, Song family. Ang may pinakamataas na reputasyon sa Dasha. Walang kwentang reputasyon yan. Ang taong may ganyang ambisyon, hinding-hindi mag-iisip ng masama. Lahat ng mga yan ay kasabwat ng Wagwo.
Pinipinsala ng Yan family ang mga tao para sa pansariling kapakinabangan. Talaga bang maniniwala ka sa kasinungalingan nila? At sasama ka sa kanila? Xiao Wang, huwag kang mag-isip na mag-away-away. Tama na, ang makipagsabuatan sa dayuhan. At ang manakit ng sariling babae, hindi ko gagawin. Alam ko naman, kailangan din ng pamilya ng Yan ng kakampi. Ako ang kakampi mo. Song Ningza. Sira ulo ka ba? Wala na kayong pag-asa, Song family. Nakakatuwa ka talaga. Isang tawag lang malalaman mo kung sino ang tunay na clone ngayong araw. Isang tawag mo lang. Akala mo ikaw si Mo Wang? Kaya mo ba talagang magsapalaran? 10 minuto lang, si Yan Buhaw mismo ang tatawag sa'yo. Para pahalikin ka at mag-sorry sa akin. Xiao Wang, itigil mo na yung ilusyon mo. May pera ka lang naman. Ano pa bang meron ka? Ano bang kwenta niyan? Mali ka. Hindi lang basta may pera ako, sobrang yaman ko. Ipaabot sa lahat. Lahat ng stock sa pangalan ni Xiao Xiao. Ibenta lahat. Akala ko kung ano na. Stock lang pala yan. Siyam, 8. Yan Gongzi, mukhang nasiraan na naman ng ulo. Hindi ito posible. Hello. Anong nangyayari? Bakit bumagsak ang stock market? Gawin ang lahat para maibalik sa normal. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Turuan muna kita. Ito ang tinatawag na short selling. Kapag may pera ka, pwede mong gawin ang kahit ano. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad. Ako pa ang luluhod? Imposible. Walang silbi ang pera kung wala namang kakayahan. Hello. Podo-san. Ang pamilyang yan handang ialay ang lahat ng teritoryo sa Yunzhou. Pakisuyo po, Taijun, inyong lutesin. Kang Jing, ibibigay ko sa inyo lahat ng teritoryo ng Yuncheng. Sa doka na ninyo ipasa ang problema. Pag-usapang pambansa, hindi dapat pinagluloko. Yan bro, anong nangyari? Yan Ran. Kuya, sila ang dalawang traidor na iyan ng pamilyang yan, ang dumakip sa akin. Nakipagsanib pa sa mga dayuhan, at gusto akong operahan. Kaya ganito nangyari sa akin. Yung hitsura ko kanina. Halos naniwala na ako, sa sabi ng trader. Yan Ran, anong pinaggagawa ni Xiao Wang sa'yo? Niligtas niya ako. Xiao Xiao, pasensya na. Muntik ko nang masaktan ang tagapagligtas ng kapatid ko. Si Song Jiasu ay isang tapat na tao. Kasalanan lang ng traidor na nagsiliko sa amin. Ang sama talaga. Yan Li, pagsasabayin ko ngayon ang paghiganti para sa pamilya at bayan. Hindi ko hahayaang mapunta sa kamay ng mga dayuhan ang Yunzhou. Saan ka humugat ng lakas para magdesisyon? Pwede mo tanungin si Yan Bao kung totoo bang may ganoon akong karapatan. Ang astig mo talaga. Kasalanan mong cute ka, kaya lumaki ang gulo. Yan bro, wala na ang Yunzhou. Kailangan kitang papanagutin pati si Yan Boo. Kang Jing, ibibigay ko sa iyo ang pamilyang Xiao. Hindi pwede. Yan Gongzi, kasalanan lahat to ni Xiao Wang. Ibigay mo na lang si Xiao Wang sa mga dayuhan. Xiao Wang, ang tagal na nating magkaibigan. Tulungan mo naman ang pamilyang Xiao. Lolo, ano po ang apelyido ninyo? Ang apelyido ko ay Patay na si Xiao Wang, noong gabing ikinasal. Ngayon, ang pangalan ko ay Yawang. Saka, wala naman kayong kinalaman. Sa akin, pamilyang Xiao. Astig mo talaga. Kung matapang ka, magkita tayo. Sa coronation ng bagong hari sa Kyoto, 1 buwan mula ngayon. Tingnan natin kung kung pabagsakin ka. Sige, hihintayin kita. Aalis na si Lolo. Genius ka nga. Pero nakadikit ka lang sa pamilyang Song. Dahil sa babaeng yun. Xiao Wang, ang tibay ng buhay mo. Pero ayos lang. Malapit ka na ring mawala. Xiao Wang, may alak na. Bakit? Nalaman mong walang silbi ang mga taktika mo? Naalala mo ba ang sinabi ko? Dapat may pera ka at kakayahan, hindi sapat ang pera lang. Kung pera lang, kulang na kulang. Gusto kong pabagsakin ang pamilyang yan, at patatagin ang imperyo. Kung wala kang kapangyarihan, parang buhaghag na buhangin lang lahat. Kung wala ka ring kakayahan, wala kang saysay. Kung gusto kong supilin ang pamilyang yan, kailangan kong sumandal kay Mingwang. Pero patay na si Mingwang ngayon, ako na ang mag-aayos ng gulo na ito. Gusto kong maging mas mahusay.
Hindi ka talaga nagpapahuli, anak ko. Ang anak ko may tapang talaga. Karapat dapat mamuno sa 4 na hari. At sa 9 na Diyos ng digmaan, 12 hukbo ng dragon. May naisip akong plano, para matulungan kang tumibay, at umangat palalo. May naisip akong plano, para matulungan kang tumibay, at umangat palalo. Nagpakita ng kalumaan mo eh. Basta kaya mong kontrolin ang Wujian Prison, ikaw ang pipili sa kahit sinong bihasang nandoon. Wujian Prison. Iyon nga ba yung sa ilalim ng dasha? Punong-puno ng eksperto. Ang pinakamadilim na bahagi ng gusali. Tama. Ibigay mo to sa hepe ng bilangguan. Siya na ang magdadala sa'yo. 10 kilometro sa paligid ng Wujian Prison. Puno ng nakamamatay na lason. Walang ordinaryong tao ang makakalapit. Oh. Ganun pala kalupit. Baka natatakot na ang batang to. Lalo na't mga master ang laman ng Wujian Prison. Nandoon pa ang number 2 sa dasha ranking. Kung gaya mo na hindi makasuntok manok, wala kang laban kahit isang galaw lang. Hindi marunong sumuntok ng manok. Simula nung ginamit ni Song Yanran. Ang kapangyarihan ng Jade Pendant. Mas malakas na ako ngayon kaysa dati. At saka, Noong araw. Mismong si Mo Wang Paang. Sumupil sa Wujian Prison. So bilang anak niya sa pangalan, lalo akong dapat pumunta roon. Hindi ka talaga nagpapahuli, anak ko. Hindi kita papayagan. Sabi nga nila, kahit tigre hindi kinakain ng anak niya. Hindi ka naman si Mo Wang. Wala kang alam sa mga panganib doon. Kung hindi mo kaya to, paano ka patitibay? Kahit peke lang, parang langgam lang yan para sa akin. Ang kaya lang nila ay magmakaawa sa harap ko. Ako ang adopted son ni Yan Baho. Handa ang pamilyang yan ialay. Lahat ng teritoryo sa Yunzhou. May pera ka nga, pero anong silbi niyan? Ang tunay na kakayahan ang mahalaga. Kahit gaano kaliit ang, sansang maging mas mahusay, susubukan ko pa rin. Hindi basta-basta. Pumapasok dito ang mga cute lang. Umalis ka na. Ikaw ba yung gwapo? Mula sa pamilyang Xiao. Ikaw yan, cute ka pa rin. Paano ka pinalabas ng ospital? Pagpasok mo ng Wujian Prison, hindi lang basta cute. Baka maparalisa ka pa. Gusto kong makausap ang hepe ng bilangguan. Isang lumang papel lang ba ang dala mo para magharap sa hepe? Akala mo ba may sulat ka mula kay Mo Wang? Pinahamak talaga ako ng matandang yon. Walang bisa itong papel. Alam mo ba kung anong lugar to? Puro master ang nakakulong dito. Narinig ko nga, kahit may konting pera ka. Walang kwenta dito yan. Sigurado ka bang pipigilan mo ko? Pagpasok mo ng Wujian Prison, dapat mong sundin ang mga patakaran dito. May daan ka papuntang langit, pinili mong lumihis. Walang pintuan sa impyerno, pinuntahan mo pa. Si Kuya Hutop 30 sa Dasha Ranking. Pinakamalakas pa ang suntok dito. Baka nga isang suntok lang. Magising kang bigla, cute. Mayaman lang naman yan eh, anak ng mayaman. Kayang saktan ni Kuya Hu ng isang suntok ang 10 tulad mo. Ngayong araw, tuturuan kita kung paano isusulat ang salitang batas. Wala man lang galos, sigurado akong may. Ginamit kang daya. Ikaw na ba ang magtuturo sa akin paano maging tao? Mga pre, sama-sama na tayo, tapusin na natin to. Kayo, mga cute, ni hindi nga kayo karapat-dapat na mamatay sa mga kamay ko. Ngayong araw papasok na ako sa Wujian Jail. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na pumigil sa akin. Sino iyang maingay dito? Warden. Mga pusakal lang to. Lakasan ng loob na magwala dito sa Wujian Jail. Bitayin sa mismong lugar na to. Warden. Siya ang pilit na sumugod sa Wujian Jail. Hindi namin alam anong gamit niya. Gumamit yata ng kung anong magic. Kaya ganito ang itsura ng mga kasama namin. Ikaw ba si Warden? Hindi lang pumikit ang laban, nanira pa. Diretso kong sasabihin. Hindi dahil angat ako, kundi talagang sobrang inutil nyo. Sobra ka nang nang-aapi. Nagwala ka pa sa teritoryo ng Wujian Jail ko. Sino ka ba talaga? Lumakad man o umupo, hindi ko binabago ang pangalan ko. Ako ang lolo niyong si Xiao Wang. Walang kwentang tao, walang katibayan, wala ring dokumento. Gusto pang makapasok sa Wujian Jail. Meron akong patunay at dokumento. Kahit papel lang na gusot ang dala niya, gusto na niyang makaharap ka. Siguradong manggugulo lang yan. Saan mo nakuha yan? Alam mo ang halaga nito. Hindi ako niloko ng airpot ko. Bigay ito ng tatay ko. Hindi ko alam, Young Master. Nandito na si Young Master. Pasensya na po, Young Master. Sana mapatawad mo ako, Young Master. Paano nangyari yun?
Bakit hindi pa kayo lumuhod dyan at humingi ng tawad kay Young Master? Warden, nagwala siya dito sa teritoryo ng Wujian Jail natin. Parang baliwala ka lang sa kanya. Tama, hindi ko talaga siya pinapansin. Tama ang sinabi mo. Sino ba naman ako para magmalaki? Pero may isa kang maling sinabi. Hindi ako nandito para magwala. Nandito ako para turuan kang tumino. Boss, tulungan mo ko. Ang ituwid kang muli ay isang biyaya para sa'yo. Tama ka. Tanggal ka na sa Wujian Jail. Sige, gumapang ka na. Ang lumaluma na ng papel ng matanda. Pero malakas pa pala ang dating nito, maawa ka naman. May mga magulang at anak ako na umaasa sa akin. Iiwan pa rin ba kitang magtrabaho dito? Para patuloy kang manakit ng iba? Bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Young Master? Hanggang siya mismo ang matuwa. Sino ba talaga ang matandang yon? Ganito ba talaga ang pakiramdam ng pagiging malakas? Ang saya, tandaan nyo. Sumunod kayo sa mga bilin ni Young Master. Kung hindi, ito ang magiging kapalaran nyo. Si boss talaga, mukhang gwapo. Huwag mong hayaang lokohin kanya, ha? Tama, umangat lang siya dahil sa swerte. Isa lang siyang anak mayaman. Hindi bagay kay boss. Bakit parang sobrang respeto mo sa kanya? Tumahimik ka. Ang katayuan ni Xiao Xiao ay hindi dapat. Pinag-uusapan nyo lang basta-basta. Mamatay rin kayo sa kakakulit nyo, mga cute. Xiao Xiao. Ito ang listahan ng mga nakakulong sa Wujian Prison. Anong level ang gusto mong kunin ngayon? Siya na lang. S-class na Leopard. Leopard na naman, mukhang papatayin lang din. Xiao Xiao. Itong si Leopard. Bakit, bawal ba akong pumili? Si Leopard ang underground na hari ng building. Pangalawa siya sa rango ng building. Hindi basta-basta pinipili yan. Akala mo shooting lang ng pelikula. Gumaling na ang sakit. Parang naging sobrang galing na. Pangalawa? Sino ang number 1? Natural, si Mingwang Big Boss. Noong war ng mga legendary 15 years ago, natalo si Leopard ni Mingwang Boss. Simula noon, si Leopard Boss ay walang talo. Sabihin mo sa kanila. May karapatan ba ako? Siyempre meron, pero di natin alam ang lakas ng Young Master. Hindi kami basta-basta gagalaw. Paano kung mamatay siya kay Leopard? Si Mingwang baka magalit sa amin. Sige, ilabas mo si Leopard para sa akin. Pumunta ka na at kunin si Leopard. Pagbalik mo doon, sabihin mo. Mas madali pang pumatay kay Leopard, kaysa durugin ang langgam. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na. Anong nangyari? Nasaan ka na? Boss, palpak ang tauhan natin. Tumanggi si Leopard lumaban. Tinadyakan kami lahat. Ano? Ang yabang naman niya. Kung gusto mong lumaban, salpukin mo muna ang leader. Gusto ko ng malaki-laking laban. Ganyan talaga ang estilo ko, Xiao Wang. Huwag mong i-expect na madali lang. Sabi ni Leopard. Patay na raw si Mingwang. Wala nang makakapigil sa kanya dito sa mundo. Wala pang mas mayabang pa sa akin. Ako si Xiao Wang, hindi ako natatakot. Ako na mismo ang haharap sa kanya. Kayo dito lang muna kayo. Sigurado, di aabot ang 10 segundo. Lalabas na yun. Baka natakot at nabasa ang salawal niya. Tahimik, lahat. Sino na namang batang mayaman, ang gustong maghanap ng gulo, kung papatay si Leopard, isang galaw lang sapat na. Basura kayong lahat. Napapagod na nga ako pumatay ng ganito. Sa mundo, bukod kay Mingwang, walang karapat-dapat maging kalaban ni Big Boss. Kay Mowang dati, sablay lang talaga ako. Di ko naman dapat talunin niya. At patay na rin siya ngayon. Mowang, wala na. Di na makakalabas sa Wujian Prison. Mas mabuti siguro, tapusin na yung batang mayaman. Tapos sabay alis na tayo dito sa Wujian Prison. Yung huling sumubok na pumatay sa akin, nakabaon na sa lupa ngayon. Di mo alam kung hanggang saan ka lang talaga. Boss, di mo na kailangan gumalaw. Isang daliri ko lang, wipe out agad tong basura. Si Poison Eagle, rank 5 sa building. Mamatay ka sa kamay niya. Swerte mo na yan. Lumuhad ka na at magpasalamat. Binigyan ka ng pagkakataon, wala kang silbi. Putulin mo na lang ang ulo mo at iabot sa amin, para di ka na maghirap. Wolftooth, sabay-sabay na tayong umatake. Yung gwapong yun, baka napalakas ng bagbog at napatay na. Naku, lagot. Itong teknik na to, Parang nakita ko na dati.
Di lang ikaw ang papatayin ko, kasama na ang boss mo. Iligtas niyo si Big Boss. Itong teknik na to, Sigurado, ito ang Yuming Pam. posible ba? Anak ba ito ni Ming Wang? Gwapong lalaki. Bata ka pa, di mo pa alam ang totoo. Kung gusto mo akong patayin, hindi ka pa handa. Ang utang ng ama, ang anak na ang magbabayad. Young Master, Paano nangyari yun? Hindi raw namatay si Xiao Wang. Natalo pa niya ang leopard. Isa lang siyang gwapo, paano yan nangyari? hindi mo talaga matatawaran, anak pala ng Mingwang. Sobra pala akong nag-alala. Mas malakas pa pala siya kay Mingwang. Young Master, dapat bang patahin na tong tao? Isang hinga na lang siya. Tamang-tama na ang oras para tapusin. Papatayin mo na ako? Wala nang kwenta ang buhay kong puno ng kahihiyan. Ngayon, tingin mo may karapatan na ako, na maging kalaban mo? Buhay mo, akin na ngayon. Sino may reklamo? Susunod kami sa utos ng Young Master. Kahit mamatay pa kami, susunod kami sa... Utos ng Young Master. Kahit mamatay pa kami. Kung may tumagas kahit na anong nangyari ngayon, papatayin agad, walang tanong-tanong. Opo. Sa conference sa kapital sa loob ng 3 araw. Sasama ka sa akin pupunta. Malapit na ang malaking pagpupulong sa Kyoduo, bossing. Mauuna na akong pumunta para ayusin ang lahat. Narinig mo na ba? Yung malaking pagpupulong dito sa Kyodo, si Yan Buhaw din mismo, ay darating talaga. Sobrang bigatin siya. Pangalawa na lang kay Mo Wang. Totoo yan, hindi ba? Kapag napansin ka niya, sigurado, biglang laki ang tsansa mo. Uy, anong ginagawa mo dyan? Hindi tumatanggap dito ng mga magnanakaw. Hindi kami magnanakaw. Sinasabi niyo pa na hindi kayo magnanakaw. Amuin mo sarili mo, bumabaho ka, kagagaling mo lang mangupit, no? Alis na, dali. Ngayong araw, importanteng pagpupulong ta sa Kyoduo. Puro bigating bisita ang nandito. Huwag mo nang, sirain ang hangin dito. Paano mo naman? Nasabing hindi kami bisita. Lahat ng sikat at kilalang tao sa gusaling to. Kilala ko. Sino ka ba? Ngayon ko nga lang nakita yung pagmumukha mo. Ni ako, hindi mo kilala. Nagbabaka sakali ka pang sumingit dito. Malay mo, Baka bigatin din siya. Anong bigatin? Hoy, sira ulo ka ba? Hindi ba itong cute nating bossing? Naglakas loob ka pang dumating dito. Yan Buhaw, yan Gongzi. Xiao Xiaoy. Bakit may dala kang dalawang magnanakaw? Sa okasyon na to? Seryoso ka talaga sa trabaho ha? Yung mga ganyang klase, hindi talaga pwedeng makapasok. Mamaya, kakausapin ko boss ninyo. Papromote kita bilang team leader ng mga guard. Salamat, Yan Gongzi. Pambihira, ganyan suot niya parang basahan. Alam mo kahit aso pa siya, dapat bigyan ng maayos na damit. Sige nga, tumawol ka nga dyan, pakinggan ko lang. Akala mo matalino ka, tapos maski pogi di mo magawang kausapin? Para saan ka pa? Pareho lang kayong genius dyan. Xiao Wang. Huwag kang masyadong ipal. Ngayon, ako ang magiging hari dito. Akin lahat ng ta. Yung pogi na yon. Pinayagan ba kitang maging hari? Basta tumaas ka na lang agad. Ikaw ha. Baka gusto mong samahan. Kita sa impyerno. Niyan mo. Si Niyan mo, si level na malakas yan. Kung sa kanya ka man matalo, okay lang. Ako pa kilala ko si Yun Mo King sa Journey to the West. Hindi mo ba alam pangalan ni Niyan mo? Bata ka pa kasi. Akala mo anggas na ang si level. Ano bang pinanggalingan nito? Tagalabas to, si level sa Ujanyo. Hindi niya pinapansin kahit sino. Ano bang lakas niya? Yabang mo lang, wala ka namang alam. Ikaw na, genius. Siguro di mo pa alam anong ibig sabihin ng Ujanyo. Ngayon, mararamdaman mo. Na ang si level, bali wala lang yan. Mas malala pa tong matandang manghuhula sa gilid. Baka naman, totoo bang S-level sa Ujanyo siya? Uy, Sapol. Tama ka. Yan Buhaw nga, yung 3 magnanakaw na to parang may siraulo. Pogi, Ang Ujanyo, teritoryo ni Yan Bahoyan. Maski S-level na malakas, lumuluhod sa Yan family. kung hindi mo masabi ng diretsyo. Lumuhod ka na mismo ngayon kay Yan Buhaw. Baka patawarin ka pa niya. Ika-5 lang yan. Paano magiging malakas? Halata namang hindi. Pag totoo yan.
Kakainin ko lahat ng pagkain habang nakatiyang. Isama ko na rin kapatid kong babae, ibigay ko pa sa'yo. Ayan ha, lahat kayo saksi. Yung ate mo, wala akong interes doon. Pero yung kakain ka habang nakatiyangge, gusto ko yan. Pasensya ka na. Hindi mo mararanasan yon. Habang buhay mo, wag mo nang asahan. Imposibleng siya yung S-level sa Wujanyo. Lalo na ikaw, dito ka rin mamamatay ngayon. Niyan mo, sige na. Unahin yang. Poser na yan. Nagpapanggap pang, part ng Wujianyu, nagkunwaring Leopoldaren. Ako talaga ang underground king, si Leopard. Ikaw nga itong. Nagpapanggap na taga Wujanyo. Tinatangkilik mo pa sila. Paano ka magtatagal sa Wujanyo? Mga traidor, walang lugar dito. Dapat lang linisin na ang kalat na katulad mo. Ibalik sa ayos ang lahat. Baka nga S-level siya? Imposible yan. Wala kang silbi. Itong poser. Swerte lang talaga siya. Lahat kayo dito. Sino man ang makakatalo sa batang yan? Magiging manugang ng yan family. Sige, salang na. Maski S-level na. Malakas. Hindi ka makakatakas sa bitag ko. Yan Wang Wang. Ikaw ba ay mag-headstand muna, o kakain muna ng pagkain? Talagang parang leopardo ka nga. Ako, hindi mo kilala. Pero tinatawag mo ang sarili mo, na ang presinto ng Wujanyo ay iyo. Kontento ka ba na laging nauuna ang iba sa'yo? Sama-sama ka kay Xiao An. Itong bagets lang, sinusundan mo. Walang patutunguhan yan. Pogi kung hindi mo kaya, sisiraan mo na lang. Pero ayos lang din naman. Testingin din natin ang loyalty ng Leopardo. Bakit hindi na lang sumama sa akin? Basta patayin mo si Xiao Wang. Gagawin kitang hari. Tumigil ka. Hindi ako papayag na maging sunod Son Yeren lang. Pero hindi ko rin ipagkakanulo ang gusali. Kasama ka. Gagawin nating wangwang ng bansa. Young Master. Hinding-hindi kita tatraydorin. Lalo't hindi ko tatraydorin ang gusali. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapupuno ang tiyan niya. Halika, pasukin siya. Nasa aking kontrol ang lahat. Walang masama sa bansa ng Wagwo. Malaki magbayad. Patay na ang morong hari. Sino ba ang makakapatigil sa kin? Kahit pa Leopardo, isa ka lang laban sa marami. Ihampas nyo na yan sa dagat ay pakain sa mga isda. Pati S-level ng Wujanyo, ganyan lang pala. Xiao An, ang wangwang mong ito, talo na. Panahon na para ipadala ka sa huling hantungan. Sino nagsabing talo na? Galing mo, magaling ang ginawa mo. Panahon na para tapusin ang pagsubok. Nasaan ang apat na dakilang tagapangalaga? Apat na dakilang tagapangalaga. Sa mundong ito, si Mingwang lang, ang pwedeng tumawag sa apat na tagapangalaga. Zuke. Xuanwu. Baiho, Qinglong. Pagbati kay Mingwang. Apat na tagapangalaga. Susunod kami sa morong hari. Yung matandang may hawak ng energy bulb siya pala si Mingwang. Ang matandang ito pala talaga si Mingwang. Somni. Imposible. Patay na si morong hari. Sino ka talaga? Hindi mo ba talaga alam kung sino ako? Ikaw talaga si Mingwang? Siya nga si Mingwang. Hindi pa ba kayo luluhod at hihingi ng tawad? HMPH, ano ngayon kung siya nga? Nasa aking kapangyarihan ang gusali, sa isang salita ko lang. Mapapalaya kitang morong hari, matutuluyang mamamatay. Madali lang sa akin yan. Apat na dakilang hari, siyam na mandirigmang banal, 12 hukbo ng dragon, nasa aking mga kamay silang lahat. Anong karapatan mong mag-utos? Tanda. Ikaw nga ba talaga si Mingwang? Totoo o hindi? Pati sarili mong anak, niloloko mo. Kung gustong magtagumpay, kailangan ng matinding karanasan. Kung hindi, paano mo pamumunuan? Apat na dakilang hari, siyam na mandirigmang banal at 12 hukbo ng dragon. Tapos ganyan kabigat na responsibilidad. Saka pinaliwanag ko na dati. Ang gusto ko sabihin morong hari ka dapat. Ikaw mismo ang hindi nakapansin. Bakit naman si Xiao Wang, ang anak ng morong hari, Xiao An? Ikaw, pogi ka nga. Pero dahil lang sa pamilyang pinagmulan mo, kaya ka lang magaling dahil sa tatay mo. Sigurado ka bang tatagal ka dyan? Handa akong maging tapat na tagasunod ng Young Master. Ang pamilya yan Buhaw, yan Li. Nakipagsabuatan sa kalaban. Tinalikuran ang lahing pinagmulan. Dapat lang naparusahan ng kamatayan, walang kapatawaran. Tunay na anak ng hari. Nagpapanatili ng kapayapaan sa magulong panahon.
Sumikat sa 4 na dagat. Nagpakilalang makapangyarihan sa buong bansa. Sa wakas, ihahayag bilang pinuno ng lahat. Itatanghal bilang bagong Mingwang. Pamumunuan ang gusali. Ibalik ang karangalan. Bakit kayo nandito? Xiao Wang, ako ba o siya ang pakakasalan mo? Xiao Wang, nangako ka na, pakakasalan mo ako. Swerte nitong batang ito, gaganda ng mga mapapangasawa. Naku, tama na yan. Bigyan mo pa ako ng mas maraming apo.